Nagsimula ang kwento sa isang grupo ng mga adventurer na humaharap sa isang higante, galit na galit at bumubuga ng apoy na dragon. Isa sa kanila si Biza, isang A-rank shaman mula sa Golden Hour Guild na handang suportahan ang kanyang team. Isa pang miyembro si Rotich, isang A-rank mage na kabilang din sa Golden Hour at walang tigil sa paggamit ng fire spells. Inutusan ng S-rank swordsman na sikunan si Saki na humanap ng pagkakataon at ibigay ang huling dagok sa halimaw. Kasabay nito, may sumigaw sa ating bida na si Yuki, na manatili sa likuran para hindi siya masaktan. Pagkatapos ay nakita natin ang binata na isang frank lang na walang class o guild, nagtatrabaho bilang isang simpleng porter. Sumang-ayon lang ang lalaki sa utos at sinabing habang pinapanood ang laban mula sa isang ligtas na lugar. Samantala, patuloy na ginagamit ng mga mage ng grupo ang kanilang malalakas na spell laban sa malaking nilalang. Dahil naabala ang dragon sa mga atake, sumigaw si Kunan kay Saki na umatake na gamit ang buong lakas niya. Pagkatapos ay tumalon sa ere ang swordsman, naghahanda na magpakawala ng malakas na atake laban sa kalaban. Sa isang nakapokus at determinadong tingin, naghanda siyang i-activate ang isa sa kanyang mga abilidad. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang luminous slash teknike, na lumilikha ng ilang hiwa ng liwanag na dumiretso sa halimaw. Sapul sa ulo, umungol sa sakit ang kulay abong nilalang, ramdam ang lakas ng atake ng dalaga. Dahil doon, bumagsak na talunan ng halimaw, at pinanood ito ni Yuki, na humanga sa lakas ng S-rank na grupo. Namangha ang bida, iniisip kung paano nila nagawang talunin ang isang dragon ng ganoon kadali. Ipinaliwanag na ilang dekada na ang lumipas simula nang lumitaw ang mga dungsyon, at nakikipaglaban na ang mga adventurer sa mga halimaw. Dahil dito, maraming abandonado o hindi kilalang dungsyon ang nauwi sa pagiging hindi makontrol at nagiging problema. Bukod pa rito, maraming adventurer ang nangangaso para lang sa pera at hindi nag-aabalang tunay na linisin ang mga dungsyon. Iyon ang dahilan kung bakit isang maliit na grupo lamang ng mga bayani ang nakakaunawa sa panganib at nangunguna sa mga ekspedisyon upang tapusin ang mga misyon. Bigla, may humawak sa balikat ng bida mula sa likuran na ikinagulat ng husto ng lalaki. Ang shaman ang humawak sa kanya at ngayon ay sumisigaw siya, humihingi ng recovery potion. Nagulat, humingi ng paumanhin ang ating bida at mabilis na hinanap ang item sa kanyang malaking backpack. Sa isang mapanuksong ngiti, sinabi ni Rotich na hindi tulad ng lalaki, isinasa panganib niya ang kanyang buhay doon. Nagreklamo naman si Beza na hindi siya makapaniwalang sumama ang isang mahinang tulad ni Yuki, kahit nakakilala pa siya ni Saki. Nagpatuloy siya, sinasabing ang binata ang pinakamasamang klase ng newbie, mabagal at halos walang mana, na ikinalungkot ng lalaki. Dahil doon, sinabihan ng leader na si Kunan ang dalawa na tumigil sa pagsasalita dahil tinatayang S-rank ang dungsyon na yon. Sa seryosong tingin, sinabi niyang hindi ito lugar para magbiro sila. Pagkatapos ay humingi ng paumanhin ang dalawa, at bumaling ang leader para magbigay ng utos sa ating bida na si Yuki. Sabi niya, kung miyembro rin ng grupo ang lalaki, dapat niyang gawin agad ang ipinag-uutos sa kanya. Tumango lang ang batang porter at sumagot ng na may kaba sa mukha. Matapos ang sermon, nagpatuloy ang grupo ng mga adventurer sa paglalakbay sa mapanganib na dungsyon. Naisip naman ni Yuki na kanina lang, wala sa kanya ang pag-iisip ng isang tunay na adventurer. Sinisisi ng lalaki ang sarili sa sobrang pananabik na makita ng malapitan ang lakas ng bayani at sa pagiging abala. Iniisip niyang ito ay isang magandang karanasan sa pag-aaral, ngunit may problema pa rin. Kinikilala ng bida na masyadong magkalayo ang kanilang power levels dahil wala man lang siyang class. Kahit na, ipinangako niya na balang araw ay magiging adventurer din siya tulad nila, ngunit tinawag siya ni Saki. Binalaan siya ng dalaga, sinasabing bawal ang maabala sa isang adventure at pinag-ingat siya. Idinagdag niya na ayaw na niyang mawalan pa ng sinuman sa kanyang pamilya, at sinabi ng lalaki na naiintindihan niya. Naalala naman ni Yuki ang isang masamang pakiramdam na ayaw na niyang maramdaman muli. Dahil doon, isang alaala mula 2 taon na ang nakalipas ang pumasok sa isip ng lalaki tungkol sa pagguho ng isang distrito. Ang trahedya ay sanhi ng isang dungsyon outbreak, at sinabi sa balita na maliit ang tsansang may makaligtas. Sa isang silid sa ospital, pinapanood ng batang sina Yuki at Saki ang balita tungkol sa sakuna sa telebisyon. Nalaman na magkasama silang lumaki sa isang ampunan at maraming masasayang alaala doon. Pangarap nilang maging mga adventurer, at iyon ang dahilan kung bakit umalis sila sa ampunan para tuparin ang kanilang mga pangarap. Ngunit ang lugar na tinawag nilang tahanan, kung saan maaari silang laging bumalik, ay kinuha mula sa kanila. Hindi lang ang kanilang tahanan, kundi pati na rin ang lahat ng mahal na taong nanirahan sa ampunan kasama nila. Isang sakuna sa dungsyon ang sumira sa lahat sa isang malaking sunog, kinuha ang lahat ng kanilang minamahal. Pagbalik sa kasalukuyan, buong determinasyong sinabi ng bida na pipigilan niya ang mga trahedya anuman ang mangyari. Sa sandaling iyon, isang maliit na halimaw na may isang mata ang patagong lumitaw sa likuran ni Yuki nang walang nakakapansin. Isang misteryosong figura ang nagsabing natagpuan na niya ito, at ang lalaki ang huling pain para sa kanyang plano. Bigla, may umatake sa bida mula sa likuran, at lumingon ang lalaki, nagulat sa kakaibang pakiramdam.
Nagtaka siya kung ano yon at nakita ang maliit na nilalang na nakahandusay sa lupa malapit sa kanyang mga paa. Ilang segundo pagkatapos, tinamaan ang nilalang ng isang madilim na enerhiya at sumabog sa maraming piraso. Ang pagsabog ay nagpa-activate ng isang malaking pulang magic circle sa lupa na ikinulong ang buong grupo ng mga adventurer. Napagtanto ng leader na si Kunan na ito ay isang teleportation trap at sumigaw na maghanda ang lahat sa pagtama. Samantala, sinabihan sila ng misteryosong boses na salubungin ang taong iyon na may masamang ngiti. Sa isang kislap ng pulang ilaw at makapal na usok, ang buong grupo ay na-teleport sa ibang lugar. Pagdating, lumingalinga sila ng may pagkalito, nagtataka kung nasaan sila at kung ito ba ang boss room. Pagkatapos ay inutusan ni Kunan ang lahat na bumuo ng bilog at manatiling alerto, at hiniling niya kay Yuki na ihanda ang return item. Hawak ang kanyang espada, naramdaman ni Saki ang isang papalapit na presensya, at sinabing may paparating sa kanila. Isang sanaw ng pulang likido ang nagsimulang kumulo sa lupa sa harap mismo ng buong grupo. Napapalatak ang leader na si Kunan sa pagkadismaya habang nararamdaman ang paparating na panganib. Bigla, isang paang nakasuot ng eleganteng sapatos ang tumapak sa pulang sanaw ng walang pag-ingat. Lumitaw ang figura ng isang lalaking may puting buhok at may tumawag sa kanya na Demon King. Ang ating bida na si Yuki ay lubos na nabigla at pinagpawisan ng malamig sa paglitaw ng kalaban. Ipinaliwanag na ito ang nakakatakot na titulo na ibinibigay lamang sa mga boss ng S-class na dungeon. Nang walang pag-aaksaya ng oras, sumugod si Saki gamit ang kanyang espada upang atakihin ang malakas na kalaban ng walang takot. Kasabay nito, inihanda ni Kunan ang isa sa kanyang mga ice ability para suportahan ang swordsman. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng isang malakas na triple ice dart na dumiretso sa kalaban. Tumalon din si Saki sa ere para atakihin ang Demon King mula sa itaas habang papalapit ang mga dart. Pagkatapos ay ginamit muli ng dalaga ang kanyang luminous slash ability gamit ang buong lakas niya. Ngunit nagreklamo ang halimaw na ang mga kabataan ngayon ay walang modo at madaling pinahinto ang mga atake. Ang mga sibat ng yelo ay nadurog bago pa man dumampi sa katawan ng kalaban. Sa sandaling iyon, lumitaw ang iba pang mga halimaw sa tabi ng Demon King na nagsabing ignorante ang mga bayani. Bigla, napatalsik si Kunan sa malayo dahil sa isang sorpresang atake at napasigaw sa sakit. Isang elf na may berdeng magic circle ang lumitaw at nagsabi, "Naku po," na may ngiti sa mukha. Nagkomento siya na may dagdag na nanghihimasok na sumama sa kanila na tumutukoy sa ating bida. Sa ibang lugar, inatake ng isang beastman si Biza gamit ang isang malakas at mabilis na sipa. Sinubukan ng shaman na ipagtanggol ang sarili mula sa suntok gamit ang kanyang mga braso, ngunit napakalakas ng kalaban. Inatake rin si Roti ng isang higanteng halimaw at hindi nakareact sa oras sa atake. Nagulat ang mage habang bumubulong ang isang halimaw na may top hat na hindi sila nandyan para maglaro. Isang pulang magic circle ang matinding nagniningning sa lupa na nagpapakita ng kabigatan ng sitwasyon. Isang babaeng may pulang buhok ang nagbabala sa lahat na paparating na ang kinatatakutang Demon King. Naging tensyonado ang leader na si Kunan at sinabing kung magpapatuloy sila ng ganito, lahat sila ay malilipol ng walang pagkakataong makatakas. Mula sa likuran, pinagmamasdan ng ating bida ang eksena at iniisip kung makakagawa siya ng pagkakataon para sa kanyang mga kaibigan. Ang salitang, lipulin, ay umalingaw sa isip ni Yuki at bumagsak ang lalaki sa lupa, lubos na natatakot. Ngunit tumanggi siyang sumuko at nangako sa sarili na hindi niya hahayaang maulit ang trahedya. Dahil doon, iniisip niya kung ano ang gagawin ng isang adventurer at mabilis na naghanap ng isang bagay sa kanyang backpack. Sa isang determinadong tingin, kinuha niya ang return item at naunawaan kung ano ang kailangang gawin ngayon. Pagkatapos ay sinindihan ng bida ang lighter, na sa totoo lang ay ang activator para sa escape spell. Bigla, mga gintong magical gear ang lumitaw sa hangin, handa nang simulan ang teleportation. Isang mensahe ang nag-anunsyo na na-activate na ang return sequence na ikinagulat ng lahat ng kanyang mga kasama. Sunod, nagsimula ang isang 5 segundong countdown para makumpleto ang pagtakas. Bumaling naman si Yuki sa isa sa mga halimaw at hinamon ito sa isang direktang komprontasyon na may ngiti. Nagulat ang alagad ng Demon King sa isang espadang tumusok sa kanya mula ulo hanggang paa. Ang ating bida ang may hawak ng sandata at sinabi sa kontrabida na siya na ang kanyang kalaban ngayon. Ngumiti lang ng may paghamak ang halimaw na may kulay rosas na buhok, natutuwa sa kilos ng frank na lalaki. Sumisigaw ang kanyang mga kaibigan na bumalik siya, dahil kung susulong pa siya, lalabas na siya sa saklaw ng teleportation. Sumigaw din si Saki sa pangalan ng bida, desperado at nag-aalala para sa kanyang kaligtasan. Ngunit naiintindihan ni Kunan ang plano ng binata, at napagtanto na ang kanyang layunin ay isakripisyo ang sarili para sa grupo. Nagpapatuloy ang countdown, at ngayon ay 3 segundo na lang ang natitira para sa pagtakas ng grupo. Ngunit bigla, marahas na itinulak ng leader na si Kunan si Saki palayo sa ating bida. Nalito ang bida at nagtanong kung ano ang ginagawa ng swordsman sa sandaling iyon. Sa isang kinakabahang ngiti, lumingon siya, nakikita ang kanyang mga kasama na malayo sa kanya malapit sa portal. Pinuri naman ni Kunan ang kilos ng lalaki habang nakatingin sa kanya ang dalaga, gulat at nalilito.
Napagtanto ng halimaw na Beastman na naintindihan ng leader ang plano ng sakripisyo ng batang Porter. Walang pag-aalinlangan, nagpakawala ng malakas na suntok ang kalaban sa tiyan mismo ng ating bida. Napaluhod, tinanong ng kontrabida kung ano ang binabalak ng lalaki habang nakakaramdam siya ng matinding sakit. Hindi humihinto ang countdown at ngayon ay 2 segundo na lang ang natitira para sa teleportation. Kahit nasa lupa at malubhang na sugatan, patuloy pa ring mahigpit na hawak ni Yuki ang activator ng return item. Hirap na iniunat niya ang kanyang kamay patungo sa kanyang mga kaibigan sa isang huling pagsisikap. Umabot sa 1 segundo ang countdown habang pinapanood ng mga halimaw ang eksena ng may kuryosidad. Umiyak si Saki nang makitang inihagis na ang return item at ngayon ay papunta na sa kanya. Ang Demon King at ang kanyang mga alagad ay pinapanood lang ang lahat na may seryoso at walang pakialam na ekspresyon. Kahit sugatan, umiti ang bida at nangako na balang araw ay makakahanap siya ng paraan para talunin sila. Sa sandaling iyon, isang kamay na may guwantes ang sumalo sa return item sa ere bago ito bumagsak sa lupa. Sikunan iyon na pumuri sa napakagandang pagpapasya ng lalaki sa pagsasakripisyo ng sarili para sa team. Dahil doon, umabot sa 0 ang countdown at sa wakas ay na-activate na ang teleportation. Gulat na pinanood ni Yuki habang ang kanyang mga kasama ay nababalot sa isang matinding, gintong liwanag. Sa isang iglap, nawala ang buong grupo ng mga adventurer sa isang malaking kislap ng liwanag. Sa isang ngiti ng pagtanggap, mukhang kontento ang lalaki sa kinalabasan ng kanyang plano ng sakripisyo. Habang nawawala siya sa gintong liwanag, isinisigaw ni Saki ang pangalan ni Yuki habang tumutulo ang luha sa kanyang mukha. Sarado na ang portal, mag-isa na ngayon ang bida na nakaluhod, napapalibutan ng mga halimaw ng dungsyon. Lumapit ang halimaw na may kulay rosas na buhok at nagtanong kung iyon ba ang paraan na binalak ng lalaki para talunin siya. May dugo sa bibig, kinumpirma ni Yuki at sinabing hindi tulad niya, lahat ng kaibigan niya ay mga high-level na bayani. Idinagdag niya na kung makakabalik sila ng buhay balang araw, tiyak na malilinis nila ang dungsyon na iyon. Sa kabila ng kanyang kumpiyansa, nakonsensya ang binata dahil kailangan niyang iwanang mag-isa muli si Saki. Pagkatapos ay humalakhak ng malakas ang kontrabida, natatawa na itatapon ng lalaki ang kanyang buhay para sa kinabukasan ng mga tao. Pinuri niya ang kabaliwan ng lalaki, sinasabing ito ay tunay na kahanga-hanga at nakakabilib. May ngiti sa labi, tinawag ng halimaw si Yuki na tao at nag-alok ng hindi inaasahang kasunduan. Nagulat sa alok, tinanong ng bida kung anong uri ng kasunduan ang gustong gawin ng kalaban sa kanya. Kitang-kita ang matatalas niyang ngipin, kinumpirma lang ng kontrabidang may kulay rosas na buhok sa salitang. Pagkatapos ay ibinunyag niya na ang alok ay para sumama ang lalaki sa kanila para linisin ang ibang mga dungsyon. Nagulat ang binata at sumigaw, nagtatanong kung bakit gugustuhin ng mga halimaw na linisin ang mga dungsyon tulad ng mga bayani. Ipinaliwanag ng kontrabida na palagi silang nalalagay sa krisis dahil sa paglilinis ng mga tao. Napagtanto ng bida na ito ang bersyon ng kwento na isinalaysay mula sa panig ng halimaw. Nagpatuloy ang kalaban, sinasabing kung hindi papasok ang mga tao sa mga dungsyon, hindi nila ito sasaktan. Ngunit sa halip, araw-araw na lang nadadagdagan ang kanilang mga sakripisyo, tulad ng dragon na natalo. Naalala ng lalaki na tinatayang rank at mapanganib ang dungsyon mula pa noong investigasyon. Upang protektahan ang kanilang sarili, kailangan nilang palakasin ang dungsyon, at para doon, dapat nilang talunin ang ibang mga boss at kumuha ng mana. Sinabi ng halimaw na hindi na niya maaaring hayaang maulit pa ang mga trahedya ng kanyang mga nasasakupan. Gulat, inulit ng ating bida ang salitang trahedya, hindi naintindihan ang ibig niyang sabihin. Dahil doon, napagtanto ng lalaki na katulad niya ang kontrabida at nagtanong kung isasakripisyo niya ang ibang mga dungsyon. Pagkatapos ay kinumpirma ng kalaban na kung para ito sa kanyang mga nasasakupan, gagawin niya ang lahat dahil natural lang iyon. Sumang-ayon naman si Yuki, iniisip ang kanyang pamilya at na kung para sa kanila, ibibigay niya kahit ang kanyang buhay. Nagtanong naman ang binata kung maipapangako ng halimaw na pababalikin niya ang mga tao kung lalakas siya. Ipinaliwanag ng kontrabida na kung sapat na sila kalakas, kusang titigil sa pagpunta ang mga tao. Sinabi ng lalaki na mapagkakatiwalaan niya ito, ngunit nagbabala ang kalaban na kung hindi siya maniniwala, lahat sila ay mamamatay. Idinagdag niya na marami siyang isasamang tao kung mangyari iyon sa hinaharap. Iniisip ni Yuki na kung hahayaan niya silang makawala, maraming sakripisyo ang mangyayari hanggang sa matalo sila ng kanyang mga kaibigan. Sa sandaling iyon, bumalik sa isip ng ating bida ang imahe ng nasusunog na ampunan. Dahil doon, naiintindihan niya na ito na ang tanging pagkakataon para maiwasang maulit ang trahedyang iyon. Nakayuko, sa wakas ay sumang-ayon ang bida at sinabing makikipagtulungan siya sa plano ng kontrabida. Pagkatapos ay kinamayan niya ang halimaw, sinaselyuhan ang kasunduan sa pagitan nila na may determinadong tingin. Ngunit sumigaw ang lalaki na hindi niya ito ginagawa para sa kanila, kundi para protektahan ang mga tao. Ngumiti ang kalaban, kontento sa desisyon ng binata, habang pinapanood ng kanyang mga alagad ang eksena. Dahil doon, idineklara ng halimaw na mula sa araw na iyon, ang bida ay kanilang katuwang.
Nagtanong naman si Yuki kung ang isang tulad niya, na walang kahit class, ay talagang makakatulong sa kahit ano. Hinawakan ng kontrabida ang kamay ng lalaki, at sinabing ito ang pinakamahalagang bahagi ng lahat. Ibinunyag niya na ang Monster Tamer class ay maaari lamang piliin ng isang taong walang class. Sinabi ng mga halimaw na swerte ang lalaki, at gagamitin nilang mabuti ang isang walang kakayahang tao tulad niya. Ngunit sinabi ng bida na hindi niya hahayaang gawin nila ang gusto nila dahil siya ang magpapaamo sa mga halimaw. Pagkatapos ay mahinahong inulit ng kontrabida na gagamitin ng mga halimaw ng mabuti ang lalaking dating walang kakayahan. Ipinaliwanag niya na para makapunta sa ibang mga dungsyon, kailangan silang ipatawag, kaya kailangan ng isang tamer. Ang unang kondisyon para maging tamer ay ang magkaroon ng bakanteng class column, tulad ng ating bida. Ang pangalawang kondisyon ay kailangan ng isang kontrata sa isang halimaw upang makuha ang bagong class. May tatlong paraan para gawin ang kontrata: labanan at talunin, unawain, o kumonekta sa nilalang. Hawak ng kontrabida ang kamay ng bida, na mausisang nagtanong kung ano ang pangatlo at huling paraan. Nakangiti, sumagot ang kalaban na ang huling paraan para gawin ang kontrata ay sa pamamagitan ng puwersa. Isang pulang enerhiya ang dumaloy mula sa kontrabida patungo sa lalaki, pinipilit ang kontrata at napasigaw siya sa sakit. Sumisigaw ang lalaki sa sakit na nagrereklamong masakit, habang isang kakaibang marka ang lumitaw sa kanyang kamay. Nanlalaki ang mga mata, tinitigan ng binata ang kanyang kamay na nakakaramdam ng kakaiba at hindi inaasahang koneksyon. Bigla, isang screen ang lumitaw, at ibinunyag ng kalaban na malinaw na niyang nakikita ngayon sa pamamagitan ng mga mata ng lalaki. Napagtanto ng bida na lahat ng kanyang kilos ay pinapanood, at pinaplano nila para sa pagkakataong magtaksil siya. Dahil sa marka sa kanyang kamay, naiintindihan niya na hindi na siya maaaring humingi ng tulong sa iba. Nagpasya ang lalaki na kailangan niyang gawin ang lahat ng mag-isa, habang pumitik ang halimaw. Pagkatapos ay inihayag ng kontrabida sa ating bida na kumpleto na ang lahat ng paghahanda para sa paglilinis. Sinabi niyang ipapadala niya si Yuki sa ibabaw, ngunit nagreklamo ang lalaki na wala pa siyang anumang paghahanda. Sinabi ng kalaban na kahit saang lugar ay pwede at pumasok siya sa isang dungsyon at tawagin siya sa tamang oras. Nalito ang bida sa utos at nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin sa naangkop na oras. Sa isang panaginip, sumisigaw ang lalaki sa pagkalito, hindi naintindihan kung ano ang nangyayari habang iniiwan siya ng kanyang mga kaibigan. Tinitingnan siya ni Saki na may desperasyon at luha sa kanyang mga mata, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Sa kanyang isip, nagpaalam lang ang bida sa kanyang kaibigan na may ngiti at kaway. Pagkatapos ay kumawala ang dalaga sa kanyang mga kasama at tumakbo para bigyan ang kanyang kaibigan ng isang huling yakap. Umiiyak ng husto, niyakap niya ito ng mahigpit, tumatangging tanggapin na isinasakripisyo nito ang kanyang sarili. Pinapanood lang ng natitirang grupo ng adventurer ang emosyonal at malungkot na eksena mula sa malayo. Ngunit lahat ng iyon ay isang bangungot lamang, at kinabukasan ay makikita natin ang harapan ng isang modernong gusali. Lumapit naman ang ating bida sa information desk ng Adventurers Guild. Tinulungan siya ng receptionist at nagulat na nagtanong kung balak niyang linisin ang isang dungsyon ng mag-isa. Iniisip ng bida na nagkaproblema na siya agad, at kahina-hinala para sa babae na may magsolo sa panahong ito. Sabi ng babae, ipapaliwanag niya ang mga patakaran, dahil sa mga nakaraang taon, hindi na layunin ng iba ang paglilinis ng mga dungsyon. Nagpatuloy siya, sinasabing dumami ng husto ang mga gawain ng mga adventurer na nangangaso para lang sa pera. Ipinaliwanag na dahil dito, dumarami ang mga dungsyon outbreak, dahil halos lahat ay ganito na ang ginagawa. Dahil dito, iniisip ng lalaki na malamang ay hindi aaminin ng guild ng hayagan na karamihan ay ganito ang ginagawa. Para maiwasan ito, sinabi ng babae na may mga paghihigpit sa kaligtasan para sa pagpasok sa mga bagong dungsyon. Pagkatapos ay itinuro ng attendant ang isang papel upang mas maipaliwanag kung paano gumagana ang mga patakaran ng guild. Ipinapakita ng dokumento ang mga ranggo ng mga adventurer, at iyon ang nagtatakda ng access sa mga dungsyon. Para mag-level up, kailangan mong mag-ambag sa guild, ngunit kung kumikilos ng mag-isa, hindi ito makukumpirma. Napakamot ng ulo sa pagkadismaya ang binata, dahil hindi pinapayagan ng guild ang sinuman na pumasok sa isang dungsyon ng walang grupo. Pagkatapos ay naisip niya na ang mga pumapasok sa mga dungsyon ng mag-isa ay may problema sa pera at nangangarap ng swerte. Sinabi ng bida na gusto niya ng frank dungsyon para mag-level up, hindi para sa pera. Naintindihan ng receptionist at nagsimulang mag-type sa keyboard, naghahanap ng angkop na dungsyon. Inalok niya ang frank dungsyon na Labyrinth of Silence, at inabot sa kanya ang isang talaan na may impormasyon. Ang lugar ay isang dungsyon para sa mga baguhan na may kaunting halimaw, at iginya siya sa pasukan ng lokasyon. Pagdating sa pasukan, binuksan ng guide ang padlock ng tarangkahan para tuluyan ng makapasok ang lalaki. Nang malinis na ang daan, sinabihan ng guide ang ating bida na magpatuloy na sa pag-clear ng dungsyon. Naisip ng binata na sa kabila ng mahigpit na seguridad, isang emergency button lang ang nandito. Bigla, umalingawgaw ang boses ng halimaw sa kanyang isipan na nagtatanong kung ano ang isang abandonadong dungsyon.
Nagulat, napaisip ang bida kung ang direktang komunikasyon sa kanyang isip ay isa sa mga kakayahan ng kontrabida. Itinama siya ng kalaban, sinabing sa kanya ang kakayahan, at sumigaw ang lalaki na hindi niya alam dahil ito ang unang beses. Naisip niya na ito siguro ay isang automatic at pansamantalang skill na maginhawa pero kakaiba. Ipinaliwanag ng halimaw na ang abandonadong dungeon ay isang lugar na walang pamamahala, maintenance, o mga pag-clear. Nagpatuloy siya sa pagsasabing kung may resources ang isang dungeon, dumarating ang mga adventurer, at inaalagaan ito. Sa madaling salita, ito ay isang lugar na iniwan ng mga tao kung saan mapayapang nagpaparami ang mga halimaw. Sa paglipas ng panahon, hindi kakayanin ng dungyon ang pagdami at babagsak ito, o iyon ang akala niya. Habang naglalakad sa lugar, napansin niyang walang mga halimaw, at nagreklamo ang boses sa kanyang isip na naiinip ito. Napaisip ang lalaki kung posible para sa isang dungsyon, kahit na mahina, na maging ganito kawalang laman. Bigla, nagsimula ang isang malakas na pagyanig, at natatakot na nagtaka ang binata kung ano ang nangyayari. Sa takot, isa sa mga nakatagong halimaw ang sumigaw na tumakas ang ating bida mula doon sa lalong madaling panahon. Tumakas naman ang ibang mga adventurer mula sa isang berdeng enerhiya habang sumisigaw na lumitaw na ang dungeon boss. Sumigaw sa takot ang isa sa mga adventurer sa laki ng higanting slime na bigla na lang lumitaw. Sabi ng boses sa isip ni Yuki, dahil walang mga tao, kinain ng mga halimaw ang isa't isa, kaya walang laman ang dungeon. Dagdag pa ng kontrabida, iyon ang dahilan kung bakit tanging ang malagkit na nilalang na iyon ang lumaki ng husto at lumakas. Nang makita ang panganib, itinuro ng ating bida ang isang pasilyo at sinigawan ang dalawa na doon dumaan. Ngunit naabutan sila ng malaking slime, at pinanood ng bida ang eksena, gulat at hindi alam ang gagawin. Naipit ang babae sa berdeng guo at sumigaw na hindi na siya makagalaw at wala ng lakas. Mas lalong lumubog ang kanyang paa sa nilalang, at napasigaw siya sa sakit, ramdam na wala ng takas. Bigla, hinila siya ng slime papasok ng buong lakas, at ang ating batang bida ay tuluyang naparalisa. Lubusang nakalubog sa guo, tila nalulunod ang babae, hindi makahinga. Tinanong ni Yuki kung maaari niyang isumon ang halimaw, ngunit sinabi nito na wawasakin ng summoning ang lahat at lahat ng tao. Desperado, napagtanto ng bida na hindi ito magandang ideya at kailangan niyang mag-isip ng ibang plano. Samantala, patuloy na lumulubog ang kawawang adventurer sa slime nang walang paraan para makatakas sa halimaw. Bigla, nagkaroon ng ideya ang lalaki, at isang kislap ng pag-asa ang lumitaw sa kanyang nakatutok na berdeng mga mata. Naghanda siyang kumilos at tumakbo papunta sa nilalang, sinasabing sa kasong iyon, siya na ang bahala. Walang pag-aalinlangan, sumugod ng una ang ulo ng binata sa higanting slime para iligtas ang babaeng nasa panganib. Tumawa ang boses sa kanyang isipan at sinabing na yon ay gusto na niya ang ugali ng lalaki. Tinawag siyang kahanga-hanga ng kontrabida at sinabing kumikilos siya kahit na masaktan pa siya sa proseso. Sa loob ng slime, naabot ng bida ang babae, at sinabi ng boses na inililigtas niya ang dapat iligtas. Hawak ang walang malay na adventurer, sinabi ng halimaw na ganoong klase pala ng tao ang bida. Dahil dito, inactivate ni Yuki ang marka sa kanyang kamay at sinabi sa Demon King na ito na ang tamang oras. Hawak ang babae, sumigaw ang bida at ipinatawag ang halimaw na si Liber sa isang pagsabog ng pulang enerhiya. Isang kamay na may kuko ang lumitaw sa gitna ng mga simbolo ng mahika habang nagpakita ang isang misteryosong boses. Nagpakita ang anyong espiritu ng kontrabida sa likod ng lalaki, sinasabing hahayaan niyang gamitin siya ng kanyang master. Dahil sa summoning, nakaramdam ang bida ng matinding sakit at napadura ng maraming dugo. Dumaloy ang dugo mula sa kanyang mata, at iniisip niya na para siyang sinusunog mula sa loob. Sinabihan ng halimaw si Yuki na huwag manghina ngayon dahil ipinapasa pa ang kapangyarihan. Nagreklamo ang nilalang na napakalaking kapangyarihan ang nanggaling mula sa isang daliri lang, ngunit para sa isang kalabang tulad nito, sapat na yon. May hawak na globo ng madilim na enerhiya, naghanda ang espiritu ng kontrabida na ilunsad ang atake. Magkasama, ginamit nila ang malakas na kakayahang tinatawag na Chaotic Downer para wasakin ang slime. Isang dambuhalang pagsabog ng pink at lilang enerhiya ang tumupok sa lahat sa paligid ng may napakalaking lakas. Natunaw ng liwanag ang higanting slime, at pinanood ng ating bida ang lahat, gulat sa kanyang nakikita. Habang dumudugo pa ang kanyang mga mata, iniisip ng lalaki na hindi iyon simpleng atake, ito ay higit pa roon. Tumingala sa langit ang adventurer na iniligtas niya na takot at sinabing nakakakilabot ang kapangyarihan. Dahil wasak ang kisam ng dungsyon, kita ang asul na kalangitan, at mukhang isang sakuna ang lugar. Tumingin sa ating bida ang isa pang adventurer na kasama ng babae, lubos na nagulat. Sinabi niya na malubhang nasugatan si Yuki, at kailangan nilang ilabas siya agad doon. Sumagot lang ang bida ng may pagkalito, hindi lubos na nauunawaan ang nangyayari sa paligid niya. Nagsimulang mawala ng lakas ang binata, at dahan-dahang bumagsak pasulong ang kanyang katawan. Naisip niyang wala ng silbi dahil hindi na siya makatayo, at naging malabo na ang kanyang paningin. Dahil doon, tuluyan nang nawalan ng malay ang lalaki at bumagsak sa lupa habang pinapanood siya ng dalawa ng may pag-aalala.
Makalipas ang ilang araw, sa dungsyon ng walang katapusang Avis, nasa isang malaking bulwagan ang ating bida. Tinitignan niya ang kanyang bagong E-rank Ye at iniisip na nag-level up siya habang nasa ospital. Naalala ng lalaki na binuhat siya ng dalawa at napaisip kung sino ba talaga ang nagligtas kanino. Samantala, sa harap niya, isang baso ng alak ang inihain ng isang taong may misteryosong dating. Iyon ay ang halimaw na si Liber, na may ngiti, ay nagtanong kung bakit napakasimangot niya. Kinwestiyon ng bida ang tagay dahil nagawa lang niyang isumon ang kontrabida sa loob ng isang segundo. Ngunit itinuwid niya ang kanyang sarili at inisip na, sa katunayan, ang tanging nagawa niya ay tawagin lang siya. Sinabi ng kalaban na sa sandaling iyon, hindi tinalikuran ng binata ang buhay na nasa mismong harapan niya. Nagpatuloy siya, sinasabing walang pag-aalinlangan, kinuha ng lalaki ang ibang opsyon at mabilis na kumilos. Dahil dito, ibinunyag ng halimaw na nagustuhan niya ang ganoong klase ng lakas at nag-alok ng baso sa ating bida. Naintindihan ng lalaki at tinanggap ang papuri, nagpasalamat habang kinukuha ang baso ng alak mula sa kamay nito. Nagbabala si Liber na problema kung palagi siyang nasa bingit ng kamatayan at sinabing tumawag. Sa susunod na pagkakataon, isang katulong ang biglang lumitaw at nagpakilala, sinasabing ikinagagalak niyang makilala ang kanyang bagong amo. Isang status screen ang nagpakita na ang pangalan niya ay Elvina at ang kanyang lahi ay isang undead maid. Binati siya ni Yuki at inisip na mukha siyang cool at kalmadong tipo sa unang tingin. Pero sinabi ng babae na magiging problema ang ma-inlove sa unang pagkikita kahit nakaakit-akit siya. Sa kanyang cute na kilos, ipinaliwanag niya na ito ay dahil, bilang isang undead, wala siyang pulso na bibilis. Pagkatapos ng kakaibang biro, nanatiling nakatayo ang tatlo sa malaking bulwagan sa isang sandali ng katahimikan. Nagtanong ang bida kung magiging ayos lang ba siya, ngunit tiniyak sa kanya ng kontrabida na mas malakas ito kaysa sa kanya. Nag-peace sign ang katulong at sinabing gusto niyang maging isang katulong na madaling kausapin at makasundo. Sinabi ng boses ni Liber na kailangan munang mag-level up ng lalaki para makayanan ang kanyang summoning. Dahil doon, walang pag-aalinlangang umatake ang mga fire monster na nagbabantay sa hagdanan. Ngunit unang sumugod ang undead maid at nagpakawala ng malakas na suntok sa isa sa mga nilalang. Mabilis niyang natalo ang lahat ng kalaban at nagulat ang bida sa kung gaano siya kalakas. Nagmayabang si Elvina, sinabing, syempre, nagawa niya dahil isa siyang napakahusay na katulong. Napangiti ang binata sa kanyang ugali at naalala na sa ampunan, mayroon ding isang taong nang inis sa kanya ng ganoon. Sa isang flashback, isang batang babae ang nagpapasikat sa lalaki, nagtatanong kung hindi ba niya iniisip na kamangha-mangha siya. Napangiti ang bida dahil sa nostalgia, ngunit bigla, maraming system screen ang lumitaw sa harap niya. Nagpanik siya dahil hindi tumitigil sa paglitaw ang mga level up notification at hindi na niya kaya. Nagtaka ang katulong na nagrereklamo siya sa pag-level up at napaisip kung biro ba ito sa mga buhay. Kalaunan, nagkomento si Yuki na hindi tulad ni Liber, kaya niyang panatilihing nakasumon siya ng mas matagal. Ipinaliwanag ng babae na napakalakas ng isa pang halimaw kaya nauubos sa kalagitnaan ang mana para isumon siya. Dahil doon, naalala ng lalaki na sa totoo lang, dulo lang ng daliri ng kontrabida ang nasumon niya. Pagkatapos ay ipinagmalaki ni Alvina ang sarili bilang isang bargain na katulong na dapat bilhin ng kanyang amo. Napangiti ang binata sa kanyang ugali at sinabing, umaasa siya sa tulong nito para sa mga misyon. Tila medyo nahiya ang undead na babae sa komento at nagtago sa likod ng karatula. Naisip ni Yuki na para sa summoning, ang cost-effectiveness at efficiency ay kasing halaga ng kapangyarihan. Sa wakas ay nakarating sila sa pinto ng boss, at nagtaka ang bida kung paano sila makakapasok dahil mukha itong napakabigat. Nag-snap ng daliri ang katulong at nagtanong kung hindi ba talaga alam ng kanyang amo ang gagawin niya. Nang hindi naghihintay ng sagot, nagpakawala siya ng malakas na sipa na agad dumurog sa pinto sa libu-libong piraso. Sinabi niya na anuman ang okasyon, dapat laging kumatok bago pumasok sa isang lugar. Sa gitna ng silid, isang kabalyero na may kahanga-hangang baluti ang tumayo, handa para sa laban. Humingi ng paumanhin ang katulong sa pagpasok at sumugod para atakihin ang kalaban ng walang pag-aalinlangan. Sa isang pagtalon, sinabi niya na ngayon ang dungeon boss ay magiging kanilang sakripisyo doon mismo. Itinaas ng kabalyero ang kanyang nagliliyab na espada, naghahanda na magpakawala ng malakas na hampas. Ngunit napansin ng ating bida ang isang bagay na kakaiba at hinugot ang kanyang espada, sumisigaw na maghintay siya. Napansin niya na ang mga apoy sa espadang iyon ay ibang-iba sa mga nakita nila sa ngayon. Dahil doon, inihagis ng binata ang kanyang espada para salubungin ang hampas at isinigaw ang pangalan ni Elvina. Nailihis ang talim ng kalaban sa tamang oras, at halos hindi nakaiwas ang katulong sa atake. Umalinggaw sa silid ang tunog ng nagbabangga ang metal, at nagtatakang tumingin ang babae, hindi naintindihan ang nangyari. Hinila siya ni Yuki sa isang ligtas na lugar, at sinabi ng katulong na inaasahan na niya ito sa kanyang amo. Tinanong ng undead na babae kung kailan niya nalaman na yon ay mga apoy na may banal na katangian. Sumagot ang lalaki na inakala lang niyang iba ang itsura ng mga ito sa ibang apoy sa dungsyon.
Dagdag pa, sinabi niyang kahawig ng mga ito ang liwanag na madalas gamitin ng kaibigan niyang si Saki sa laban. Ipinaliwanag ng babae na ang mga apoy na iyon ay likas na kalaban ng lahat ng undead. Nagbiro siya tungkol sa kanyang tumigil na puso, at nagreklamo ang binata na hindi ito oras para sa mga biro. Kuminang ng maliwanag ang helmet ng kabalyero, at sinabi ng bida na kailangan nilang tumakas mula doon. Itinusok ng boss ang kanyang espada sa lupa para i-activate ang isa sa kanyang pinakamalakas na kakayahan. Isang malaking bilog ng apoy ang pumalibot sa kanila, at ang teknik ay tinatawag na Sanctuary of the Fire Circle. Sabi ng katulong, isa siyang dungeon boss, at mukhang hindi niya sila hahayaang makatakas ng ganoon kadali. Naisip ni Yuki na isomon si Liber, ngunit sinabi ng katulong na sa kasalukuyan niyang lakas, siya ang tanging pagpipilian. Dahil dito, napagtanto ng lalaki na wala silang ibang pagpipilian, kundi harapin ito ng sila lang. Sinabi ng katulong na matalas ang kanyang sense of humor at nagtanong kung lalaban ba ang isang tamer sa harap niya. Kinumpirma ng binata at sinabing, dahil sa huli, silang dalawa ay magkapareha sa laban. May ngiti, sumang-ayon sa kanya ang babae, at sinabing tama siya na sila ay isang duo. Sinabi niya na sabay silang lumaban at naghanda para sa laban na nakakuyom ang mga kamao. Naghanda rin ang bida at sinabing ipapakita niya rito ang resulta ng kanyang mga level up. Humarap ang undead na babae sa kalaban ng may seryosong tingin at sinabing kung kinakailangan, kikilos siya. Sinabi ng lalaki na may naalala siyang mahalagang bagay na maaaring makatulong sa laban kontra sa Fire Knight. Naalala niya na noong nag-level up siya, nakakuha siya ng bagong kakayahan na maaaring maging kapaki-pakinabang sa sandaling iyon. Dahil doon, inactivate niya ang kanyang bagong teknike na tinatawag na Demonic Eye of Truth at nagsimulang kumislap ang kanyang mata. Sinuri ng kanyang bagong kakayahan ang dungeon boss, inilalantad ang mga katangian nito at ang pangunahing teknike nito. Nagtanong ang katulong kung may problema at ipinakita rin ng teknike ang kanyang impormasyon at isang babala ng panganib. Sumugod ang kabalyero para umatake, at sumigaw ang bida sa kanyang kasama na mabilis na iwasan ang hampas. Itinulak ng binata ang babae, nagawang iligtas siya mula sa pagsabog ng apoy ng kalaban. Mahigpit niya itong hinawakan para protektahan mula sa impact, at tumingin sa kanya ang undead na katulong, lubos na nagulat. Ipinaliwanag ng lalaki na nakikita na niya ngayon ang mga katangian at kakayahan ng mga halimaw at maging ang antas ng panganib. Sa kanyang matinding kumikinang na mata, kaya niyang suriin ang sinumang kalaban na kanyang makaharap. Sinabi ng babae na ito ay isang pangunahing kasanayan para sa isang tamer at nagpasalamat sa kanya sa pagligtas sa kanya mula sa panganib. Ngunit nagbabala ang bida na masyado pang maaga para sabihing inilalantad ng teknike ang lahat at muling umatake ang kalaban. Iniiwasan ng katulong ang hampas at sinabing sa tulong ng kanyang bagong kakayahan, magbabago na ang mga bagay. Ngayong alam na ang mga panganib, maaari na siyang sumugod laban sa kabalyero nang walang takot na matamaan. May kumpiyansang ngiti, sinabi niyang maaari na siyang maging opensibo nang may higit na kapanatagan ng loob. Nagpakawala siya ng malakas na suntok sa mismong dibdib ng baluti ng kalaban, ngunit tila walang epekto ito. Nagulat ang bida sa resulta ng huling atake at tinakpan ang bibig ng kanyang kamay. Binalaan niya ang kanyang kasama na walang silbi dahil ang mga atake nito ay walang naidudulot na pinsala. Gamit muli ang kanyang kakayahan, sinabi ng lalaki na may nakita siya at ito pala ay isang fire monster. Nalito ang katulong sa bagong impormasyon at nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin doon. Ipinaliwanag ng lalaki na ang kalaban ay isang fire monster na nakatago sa loob ng malaking baluti. Nagpatuloy siya, sinasabing gumagalaw ang nilalang para iwasan ang mga atake, kaya hindi tumatama ang mga hampas sa target. Dahil dito, napagtanto ng bida na kung magtutuon siya ng pansin, makikita niya ang text ng impormasyon na gumagalaw kasama ng halimaw. Sinabi ng katulong na nakatakda na ang estratehiya at hiniling sa kanyang amo na huwag magambala sa kanya. Naghanda muli ang boss na umatake gamit ang kanyang nagliliyab na espada at malaking lakas. Nang makita ang panganib, sumigaw ang bida sa kanyang kasama na tumalon sa kanan at naiwasan nito ang hampas sa tamang oras. Patuloy siyang nagbibigay ng mga eksaktong utos sa katulong na nagagawang iwasan ang lahat ng atake ng kabalyero. Sa isang pagtalon, nagawa ng babae na makataka sa isa pang atake na mabilis na nagmula sa ibaba. Gamit ang kanyang kakayahan, isiniwalat ng binata ang lokasyon ng halimaw, sinasabing nasa kanang balikat ito. Sinunod ang utos, nagpakawala ang katulong ng malakas na sipa sa mismong ulo ng baluti ng kalaban. Tila naramdaman ng kabalyero ang epekto ng sipa at unang beses na nag-react sa atake ng babae. Ngunit gumanti siya ng malakas at sumigaw ang bida sa kanyang kasama na umatras at lumayo. Nagkomento ang katulong na iyon ang unang beses na nagpakita ng reaksyon ng boss, ngunit sinabi ng lalaki na umiwas lang ito. Nasa sukdulan na ang binata at sinabing malapit nang matapos habang sinusubukang panatilihin ang focus sa laban. Habang sumasakit ang kanyang mata, pinilit niya ng husto na ipagpatuloy ang paggamit ng kanyang bagong kakayahan sa pagsusuri. Nang makakita ng pagsabog, hinawakan ng bida ang kanyang kasama at prinotektahan ito gamit ang kanyang katawan at nag-alala ito para sa kanya.
Humingi ng paumanhin ang lalaki sa pagsugal ng kanyang sarili sa ganoong paraan para iligtas siya sa panganib. Sinabi ng katulong na kailangang gamitin ng kanyang amo ang espesyal na kakayahang taglay niya. Nalito ang bida sa hiling at nagtanong kung anong uri ng teknike ang gusto niyang gamitin niya. Isang screen ang nagpakita ng skill na made of all nature, na nagpapataas ng lahat ng katangian sa loob ng isang panahon. Ipinaliwanag ng katulong na bilang isang tamer, maaari niyang pilitin ang pag-activate ng mga kakayahan ng kinontratang halimaw. Nagpatuloy siya sa pagsasabing ang teknike na yon ay magpapalakas sa kanyang stats sa isang saglit lamang. Nauunawaan ng lalaki na kaya niya itong pabagsakin bago ito makaiwas, ngunit dahil isang beses lang itong magagamit, mahalaga ang timing. May ngiti, sinabi ng babae na sigurado siyang gagamitin ng kanyang amo ang kakayahan sa tamang oras. Sumang-ayon ang bida at sinabi ng may determinasyon na tatapusin na nila ito sa susunod na atake. Nagsimulang umatake ang kabalyero gamit ang maraming hampas ng liwanag, at mga babala ng panganib ang lumitaw sa lahat ng dako. Sumigaw ang bida sa kanyang kasama na iwasan ang tuloy-tuloy na atake, at naghanda ang babae na umiwas. Ibinigay niya ang utos na huminto siya doon mismo, at agad na sinunod ng katulong ang utos ng kanyang amo. Patuloy na sumisigaw ang binata na dumulas siya pakaliwa, at umiwas ang babae sa isa pang hampas. Bigla, isang atake ng liwanag ang tumungo sa ating bida, na hindi nakakilos sa tamang oras para sa hampas. Nadaplisan ang lalaki at sumigaw sa sakit habang pinapanood ng katulong ang lahat mula sa malayo. Kahit sugatan, bumangon siya at sinabihan itong huwag mag-alala sa kanya at mag-focus lamang sa laban. Sumigaw siya sa kanyang kasama na tumalon sa kaliwa at umiwas ang katulong sa isa pang atake mula sa boss. Dahil doon, sa wakas ay inactivate ng lalaki ang kakayahan at ang marka sa kanyang kamay ay kuminang ng matindi sa kapangyarihan. Sa paglakas ng kanyang stats, tumalon sa hangin ang babae at nagpakawala ng malakas na sipa sa mismong ulo ng kalaban. Napakalakas ng sipa na lumikha ito ng malaking butas sa lupa at tuluyang tinalo ang kabalyero. Nang matalo ang dungeon boss, pinagmasdan ng katulong ang resulta ng kanyang atake nang may seryosong ekspresyon. Nakahiga sa lupa, sinabi ng bida na may ngiti ng ginhawa na sa wakas ay nagtagumpay sila. Nagkomento ang katulong na napakapagod gamitin ang kakayahang iyon habang nananatili sa sahig ang lalaki. Nagpaalam siya sa kanyang amo at nawala sa isang kulay rosas na liwanag na may eleganteng pagyuko. Nakapikit ang mga mata, nagpaalam ang katulong at naglaho sa isang eleganteng, kulay rosas na kislap. Sumigaw ang bida na maghintay siya dahil hindi man lang siya makabangon mula sa sahig. Sinubukan niya siyang isumon muli, ngunit walang reaksyon ang marka sa kanyang kamay. Bigla, isang misteryosong boses ang umalinggaw sa madilim na bulwagan na ngayon ay walang laman na dungsyon. Iyon ay si Lieber, na nagsabing sa wakas ay nakabalik na ang lalaki sa kanilang dungsyon pagkatapos ng misyon. May seryosong tingin, sinabi ng halimaw na mabutit nakabalik ng ligtas ang binata. Nagtanong ang bida kung nasaan si Elvina at sinabing kailangan niyang kausapin ito dahil sa pag-iwan sa kanya. Ginya siya ng kontrabida sa isang pasilyo na patungo sa isang maliwanag, maganda at maayos na lugar. Sinabi ni Lieber na mabuti na lang at bumalik siya kung hindi ay hindi niya ito makikita sa espesyal na paraang iyon. Nakita ng bida ang katulong na nakahiga sa isang kama ng mga bulaklak at lubos na nagulat. Ipinaliwanag ng kalaban na ito ang kanilang paraan ng pagluluksa para sa mga yumao sa ganoong paraan. Gulat na nagtanong ang lalaki kung wala na ang alipin at kinuwestiyon kung bakit iyon nangyari. Inihayag ng halimaw na ang kanyang skill ay may malakas na epekto kapalit ng pagkasira ng kanyang katawan. Muling lumitaw ang screen ng skill para mas maipaliwanag sa lalaki kung paano ito gumagana. Dahil doon, sa wakas ay naintindihan ng binata na ang limitasyon sa paggamit ay nangangahulugang isang beses na sakripisyo lamang. Habang nakayuko, nagluksa ang bida at napagtanto na binayaran ng babae ng sarili niyang buhay ang tagumpay. Pagkatapos ay sumigaw siya na hindi niya yon iniutos at na gusto niya lang talunin ang kalaban ng dungsyon at wala ng iba. Pero sinabihan siya ng kontrabida na tumahimik at sinabing ang sakripisyo nito ay para iligtas ang kanilang dungsyon. May luha sa kanyang mga mata, naintindihan ng bida na para sa kanila, sulit ang sakripisyong iyon sa huli. Idinagdag ng halimaw na ginawa lang niya ang pinakamahusay na trabaho para sa layuning iyon. Sabi ni Lieber, responsibilidad niya yon dahil siya ang hari ng Mahika at pinuno ng lugar na yon. Ngunit sinisisi ng bida ang kanyang sarili at sinasabing siya ang tunay na may kasalanan sa lahat ng nangyari. May luha sa kanyang mga mata, iniisip ng lalaki na dapat ay pinag-isipan niyang mabuti at hindi lang sinunod ang mungkahi nito. Naalala niya na hindi siya nakipaglaban hanggang sa huli, at kasalanan niya yon dahil sa sobrang hina. Umiiyak, muli niyang sinisi ang sarili sa pagiging mahina at hindi siya naprotektahan hanggang sa huli. Dahil doon, nangako ang halimaw na palalakasin siya hanggang sa maipatawag na niya ito sa laban. Pagkatapos ay bumangon ang binata at nagtanong kung may tamer skill na kayang buhayin muli ang maid. Sumagot ang kontrabida na wala dahil ginagamit at kinokonsumo lang ng mga tamer ang mga halimaw, hindi nila ito inaayos. Isang luha ang tumulo sa mukha ng bida na lubos na nawasak sa masamang balita.
Biglang lumitaw ang isang bagong alipin at sinabihan si Liber na hindi maganda ang maging napakasama. May ang pangalan ng bagong dating, at sinabi niya na dapat ay nakarating na ang lahat sa isang konklusyon tungkol sa bagay na yon. Pero idinagdag niya na hindi kasama sa usapan ang lalaki, kaya hindi talaga lahat. Ginamit ng bida ang kanyang kakayahan at napagtanto na isa siya sa mga executive ng Demon King. Ipinakita ng kanyang pagsusuri na mayroon siyang banal na mahika at isang skill na muling pagkabuhay na may ilang kondisyon. Dahil dito, lubos na nagulat ang ating bida sa natuklasan at kung ano ang maaaring kahulugan nito. Ang bagong maid ay nagtanong ng may ngiti kung gusto niyang malaman kung paano buhayin ang kanyang yumaong kaibigan. May mga matang puno ng pag-asa, nagtanong ang binata kung talagang mabubuhay pa ang kanyang kasama. Itinuro niya si May at sumigaw na sa pamamagitan ng kakayahan nito, sa wakas ay mabubuhay muli si Elvina. Kumindat ang babae at sinabing dahil nakita na niya ang skill nito, hindi na kailangang ipaliwanag kung paano ito gumagana. Pero sinabi ng lalaki na ang epekto lang ang nakikita niya at may mga kondisyon para sa muling pagkabuhay. Sabi ng halimaw na kung bagong gising lang ang skill, iyon lang ang makikita niya at pinakiusapan si May na magpaliwanag. Dahil doon, formal na nagpakilala ang babae, sinasabing siya ang headmaid na nagngangalang May. Nagpatuloy siya, sinasabing inaalagaan niya ang lahat sa dungsyon, bilang suporta at tagapaghuhay ng grupo. Pagkatapos ay inulit ng bida ang salitang suporta at muling pagkabuhay, ganap na nakatuon doon. Nagtanong ang alipin kung nandyan ang tao para puksain sila tulad ng ginawa nila sa dragon sa larawan. Inihayag niya na mayroon siyang insurance para sa pinakamasamang sitwasyon, at binubuhay niya muli ang mga namamatay para hindi matapos ang dungsyon. Naging excited ang ating bida, ngunit pinaalalahanan siya ng babae na siya mismo ang nakakita na may mga kondisyon. Una, ipinaliwanag niya na gumagamit ang kakayahan ng napakalaking mana, kaya hindi ito gaanong epektibo. Nagbigay ng halimbawa ang maid na kung pababagsakin niya ito at bubuhayin muli, napakalaki ng magiging gastos. Idinagdag niya na para buhayin muli ang isang tao, kakailanganin niya ng sapat na mana para gumawa ng isang palapag ng dungsyon. Dahil dito, nag-isip ang lalaki at nagtaka kung ano ang magiging halaga para buhayin muli si Elvina. Sumagot ang alipin ng may seryosong tingin na ang kanilang dungsyon ay liliit ng malaki. Iniisip ng bida na kung liliit ang dungsyon, mas magiging madali para sa iba na sakupin ito. Kinumpirma ng alipin at sinabing iyon ang dahilan kung bakit isa sa kanyang mga kasama ay tutol sa ideya na gamitin ang kanilang sariling mana. Dahil dito, nagkaroon ng ideya ang lalaki at nagtanong kung hindi ba nila maaaring kolektahin ang hindi nagamit na mana sa paglipas ng panahon. Ipinaliwanag ni May na ang pangalawang kondisyon ay kailangang nasa lugar ang mana ng tao para mangyari ang muling pagkabuhay. Idinagdag niya na mawawala ang mana ni Elvina sa loob ng 10 araw, at iyon ang dahilan kung bakit kailangan nila ng mas maraming enerhiya mula sa ibang lugar. May ngiti, kinumpirma ng babae na, at nanatiling nalilito ang ating bida sa kanyang plano para resolbahin ang sitwasyon. Inihayag ng maid na iniisip niyang ipatulong sa mga tao mismo ang gawain ito. May ngiti, idinagdag niya na kailangang tapusin ng mga tao ang isang mas malaking dungsyon para makuha ang mana. Sa wakas ay naintindihan ng lalaki na kung magnanakaw sila ng mana mula sa ibang mga dungsyon, magagawa ang muling pagkabuhay ng walang problema. Sinabi ni Liber na isa ito sa mga layunin, ngunit hindi sapat ang mga dungsyon na natapos na nila. Nagtaka si Yuki kung gaano karaming mana ang kailangan, at sinabi ng alipin na wala siyang alam tungkol sa mga ranggo ng mga adventurer na tao. Inihayag niya na iminungkahi niyang sakupin nila ang isang malaking dungsyon, ngunit nagalit ang lahat ng iba pang halimaw sa ideya. Sabi ng kontrabida, hindi niya maaaring ilantad sa matinding panganib ang planong pinrotektahan ni Alvina ng kanyang buhay. May nakakuyom na kamao, nag-alok ang ating bida na gawin ang mapanganib at mahirap na misyon ng mag-isa. Sabi ng halimaw, ito ay padalos-dalos at kung walang plano, ang lalaki ay magiging tulad ng dati niyang kasama sa laban. Sumang-ayon ang binata, ngunit sinabing kung ito lang ang paraan para mailigtas siya, kailangan niyang subukan kahit mapanganib. May determinadong tingin, sinabi niya na hindi na siya makakapili ng ibang landas na tatahakin ngayon. Hinarap ng lalaki ang kontrabida at ipinaalala sa kanya ang kontratang ginawa nilang dalawa sa simula ng kanilang paglalakbay. May luha sa kanyang mata, sumang-ayon si Liber, ngunit tila mayroon pa siyang sasabihin sa batang bida. Isang patak ng dugo ang bumagsak sa damo, at sinabi ng kontrabida na sa kasong iyon, gagawin niya ang kinakailangan para tumulong. Dahil doon, ipinatawag ng Demon King ang isa sa kanyang mga alagad at sinabihan itong sanayin ang ating bida. Nakilala ni Yuki ang lalaking nakasuit at naaalala na nakalaban niya si Saki sa simula ng pakikipagsapalaran. Tinawag siyang Viento ng alipin at sinabing sa kasalukuyang lakas ng lalaki, maraming sakripisyo ang hindi maiiwasan. May seryoso at nag-aalalang tingin, tumango lang ang halimaw na si Liber at sinabing naintindihan niya. Ipinagkatiwala niya ang binata sa kanyang alagad sa susunod na 7 araw at agad na tinanggap ng butler ang utos. Walang sinayang na oras, lumingon ang bagong tagapagsanay at sinabihan ang ating bida na sumunod sa kanya para sa pagsasanay.
Sumang-ayon ang lalaki at tumakbo para sundan siya habang pinapanood nina Liber at May ang dalawang papalayo. Sinabi ng maid na gumaan ang loob niya na malakas si Viento, ngunit sinabihan siya ng Demon King na sumama sa kanila. Pagkatapos ay napagtanto niya na ang butler ay lubos na tutol sa paggamit ng tao hanggang sa huling sandali. Dahil dito, natatakot si Liber na baka sumobra ang kanyang alagad at kunin ang buhay ng lalaki sa proseso. Nagulat ang alipin sa hindi inaasahang utos ng kanyang amo, ngunit tila naintindihan ang kanyang pag-aalala. Samantala, si Viento at ang ating bida ay dinala sa ibang lugar sa pamamagitan ng isang magic circle. Pinagmamasdan ng binata ang lahat ng may nakatutok at matamang tingin, naghahanda para sa maaaring mangyari sa susunod. Pagdating sa isang kastilyo, namangha siya at nagtaka kung ito ba ay talagang nasa loob ng isang dungsyon. Ipinaliwanag ng butler na ito ay isang bahagi ng kapangyarihan ni Liber at bawat executive ay may palapag na magagamit. Idinagdag niya na ang lalaki ang unang tao na nakakita ng kanilang mga palapag at ito ay isang karangalan. Iniisip ng bida na ang muling pagkabuhay ay dapat na isang huling paraan para mangailangan ng napakaraming palapag. Dahil doon, nagtanong siya kung ano ang kasama sa pagsasanay at kung tutulungan lang siya ni Viento na mag-level up. Ipinaliwanag ng tagapagsanay na ang pag-level up ay ang pagkilos ng pagkuha ng mana mula sa mga halimaw at paghahalo nito sa sarili. Naintindihan ng bida na ang mga adventurer ay nagdudulot ng pinsala sa dungsyon sa pamamagitan lamang ng pakikipaglaban at pagnanakaw ng mana nito. Ipinaliwanag ng butler na ang kontrata kay Liber ay pumipigil sa kanya na mag-level up dahil nakikibahagi na siya sa mana ng dungsyon. Naintindihan ng binata kung bakit siya ipinadala sa ibang mga dungsyon at nagtanong kung paano siya balak sanayin ni Viento. Biglang lumipad ang isang espada sa kanyang direksyon at nasalo ito ng bida sa ere, lubos na nagulat sa ginawa. Hawak ang bagong sandata, iniisip niya na ang pagsasanay ay tungkol lang sa pagpapabuti ng kanyang kagamitan sa laban. Ngunit sinabi ni Viento na marami pa siyang ituturo dahil wala pang nagawang kapaki-pakinabang ang lalaki para sa kanyang sarili hanggang sa puntong iyon. Idinagdag niya na ang binata ay walang lakas, kaalaman o talento kaya't walang pabor sa kanya. Nagulat, sumigaw ang ating bida at nagtanong kung bakit biglaan ang ginagawa ng butler. Ipinaliwanag ng tagapagsanay na kung gusto niyang iligtas si Alvina, kailangan niyang buuin ang lakas at mga kasanayang kulang sa kanya. Napapalibutan ng aura ng kapangyarihan, sinabi ni Viento na kailangang buuin ng lalaki ang lahat para lumakas. Ipinagtanggol ng bida ang sarili mula sa isang suntok, at iniisip na wala siyang oras kung hihinto siya para mag-isip dahil masyadong mabilis ang kalaban. Sinabi ng butler na kung hindi niya kayang sabayan ang kanyang mga galaw, hindi niya maipagkakatiwala sa kanya ang kanyang kapalaran. Dahil doon, napagtanto ni Yuki na ang intensyon ng kanyang kalaban ay talagang lumaban ng seryoso ng walang pag-atubili. Pagkatapos ay inanunsyo ni Viento na siya mismo ang gagawa ng paghatol para magpasya kung karapat-dapat ang lalaki na ipagpatuloy ang plano. Idinagdag niya na ang kanyang desisyon ay para sa ikabubuti ng dungsyon at lalo na para kay Lord Liber. Naintindihan ng binata na para sa butler, walang pagkakaiba kung mamatay man siya doon. Naitakda na ang hamon at ngayon kailangan ng bida na mabuhay sa loob ng 3 oras para makabisado ang kanyang bagong espada. Dahil doon, nagsimula ang pagsasanay at nagharap ang dalawa sa isang mabangis at napakatinding labanan ng espada. May determinadong tingin, sumigaw ang bida na babalik siya sa buhay na may kagustuhang mamatay kung kinakailangan. Biglang lumitaw ang isang skill screen sa kanyang mata na nagsimulang magniningning ng malakas na gintong liwanag. Dahil doon, inactivate niya ang kanyang Magic Eye of Truth para suriin ang kalaban habang naghahanda si Viento ng atake. Ipinakita ng screen ang kakayahan ng butler na tinatawag na Blood Flower Blade ng Water Attribute. Napagtanto ng bida na anumang tama ay nakamamatay at nagtataka kung masyadong malaki ang pagkakaiba ng lakas. Dahil doon, naiintindihan niya na kung hindi siya makapagtanggol, kailangan niyang lumipat sa lugar kung saan hindi niya makikita ang panganib. Sumulong si Viento at nang uuyam na nagtanong kung iyon lang ba ang kakayahang magagamit ng lalaki. Walang pag-aalinlangan, umatake ang tagapagsanay gamit ang kanyang lilang espada at isang malakas na suntok na dumiretso sa binata. Sinipa siya ng butler at sinabing mabagal ang kanyang pagpapasya at nag-isip lang siya pagkatapos maharang. Idinagdag niya na ang pakikipaglaban sa ganoong paraan ay parang paghiling na madaling matalo. Sinusubukan ng ating bida na ipagtanggol ang sarili mula sa mabilis na pag-atake, ngunit mas malakas at mas may karanasan ang kalaban kaysa sa kanya. Dahil sa babala ng panganib sa kanyang mata, sinusubukan ng lalaki ang kanyang makakaya upang hindi tamaan ng mga atake. Kahit na, hindi siya sumusuko at naghahanda na subukan ang isang bagong diskarte sa susunod na atake ng butler. Dahil doon, sumulong ang bida na may kumikinang na asul na espada, handang gumanti ng buong lakas. Ngunit madaling naharang ng tagapagsanay ang atake, at sinabing ang pagpilit sa opensiba ay hindi magbabago sa resulta. Sa isang iglap, gumamit ang butler ng mabilis na atake na nagpatalsik sa binata sa malayo nang walang pagkakataong ipagtanggol. Nakahiga sa lupa, dumura ng dugo ang bida at napagtanto kung gaano kalaki ang pagkakaiba ng lakas nila.
Pinagmamasdan siya ng tagapagsanay ng may seryosong tingin at tila sinusuri ang pag-unlad ng lalaki sa laban. Kahit sugatan, bumangon ang bida, at sinabi ni Viento na medyo bumuti ang kanyang mga galaw mula sa simula. Inihayag ng lalaki na nakita niya ang mga galaw ng espada at ang pinakamabisang paraan para ipagtanggol laban sa mga atake. Sumigaw siya na naiintindihan ng kanyang mata kung paano gumalaw ang isang halimaw at hindi lamang nakikita ang stats ng kalaban. Tila nagulat ang butler at sinabing mukhang hindi lang pinapanood ng binata ang nangyayaring laban. Kahit na, sinabi niya ng may seryosong tingin na hindi pa rin ito sapat para talunin siya. Sabi ni Viento, magkaiba ang kanilang pangangatawan, kaya't walang pagkakataon ang lalaki laban sa kanyang mga atake. Nagpatuloy siya, sinasabing kahit ang lakas ng kanyang mga braso na may espada ay hindi maikukumpara sa binata. Nagulat ang bida nang mapagtanto na nagpipigil ang butler sa buong laban. Dahil doon, itinapon siya pabalik ng tagapagsanay at sinabing hindi rin maikukumpara ang kanilang karanasan sa laban. Nararamdaman ng binata na nasa limitasyon na ang kanyang katawan, at ang mga babala ng panganib sa kanyang paningin ay dumarami sa bawat segundo. Ngunit napagtanto niya na ang pinakamasama ay hindi gumamit ng mahika ang butler at nanalo lamang sa kanyang kahanga-hangang galing sa espada. Kahit na, hindi sumusuko ang lalaki at sumugod ng buong lakas, sumisigaw na maaabot pa rin niya ito sa anumang paraan. Humanga ang tagapagsanay sa kanyang espiritu at nagtaka kung ito ba ay katapangan o kapusukan lamang. May seryosong tingin, nagpasya siyang subukan ang determinasyon ng lalaki sa isang bago at mas malakas na atake. Biglang inactivate ng butler ang isa sa kanyang mga kakayahan, at isang madilim at pulang aura ang ganap na pumalibot sa kanya. Napuno ng mga babala ng panganib ang paningin ng bida, at hindi na siya makakita ng malinaw. Naiintindihan niya na kung hindi niya makikilala ang atake, mamamatay siya, at hindi niya kailangan ang impormasyon ng panganib. Ang kailangan niya ngayon ay impormasyon tungkol sa teknik, at para doon, dapat niyang ilipat ang pokus ng kanyang paningin. Dahil doon, nag-concentrate ang bida para makuha ang impormasyong magliligtas sa kanyang buhay mula sa atake. Binaliwala niya ang mga babala, at ipinakita ng screen ang deskripsyon ng skill na nagpapaliwanag kung paano ito gumagana. Ang teknik na Blood Flower Blade ay ginagawang mga talim ang dugo at paulit-ulit na inaatake ang target. Kahit sugatan, naiintindihan na ngayon ng binata kung paano gumagana ang kakayahan at naghahanda para sa epekto ng atake. Dahil doon, isang malaking pagsabog ng pulang enerhiya ang tumupok sa lahat sa paligid ng may napakalakas na kapangyarihan. Pagkatapos ay pinagmasdan ng butler ang resulta ng atake na may ekspresyon ng pagkamangha at pagkausyoso sa kanyang mukha. Nakahiga sa mga guho, malubhang nasugatan ang bida ngunit tila nakaligtas sa atake sa paanuman. Biglang nagising ang bida sa isang malambot na kama at nalilito, hindi naiintindihan ang nangyari. Nakaupo sa isang armchair, pinapanood siya ni Viento at tinanong kung sa wakas ay nagising na ang lalaki sa kanyang pagkakatulog. Pagkatapos ay tumayo ang butler at, may seryosong tingin, sinabihan ang ating bida na sumunod sa kanya sa ibang lugar. Naalala ng binata ang atake at iniisip na tiyak na nagawa niyang nakawin ang kakayahan sa huling sandali. Pagkatapos ay napagtanto niya na wala siyang mga pinsala, at inihayag ni Viento na pinagaling siya ni May bago siya nawalan ng malay. Nagkomento ang tagapagsanay na bagamat ito ay isang magaspang na imitasyon, matapang ang ginawa ng lalaki. Idinagdag niya na ang pagtatangkang nakawin ang kanyang teknik sa huling segundo ay isang bagay na kahanga-hangang makita. Dahil doon, inamin ng butler na medyo mas interesado na siya ngayon na makita kung hanggang saan ang mararating ng lalaki. Pagkatapos ay nagbabala siya na mula ngayon, magsisimula na ang seryosong pagsasanay na nag-iwan sa binata na nalilito. Nang hindi nagbibigay ng anumang paliwanag, binuksan ng tagapagsanay ang isang malaking pinto na nagpapakita kung ano ang nasa kabilang panig. Puno ng mga halimaw ang lugar, at sinabi ni Viento na bilang panimula, haharapin ng ating bida silang lahat. Lubos na nagulat ang bida at pinagpawisan ng malamig sa dami ng kalaban na lalabanan. Sinabi ng butler na mataas ang bilang ngunit hiniling sa lalaki na harapin sila at ipakita ang kanyang kapangyarihan. May ngiti, hinawakan ng binata ang kanyang espada at inisip na hindi niya kailanman naisip na masasanay siya rito. May kumikinang na mata, naghanda siya para sa laban, sinasabing nasanay na siya sa inaasahang kamatayan. Makalipas ang ilang araw, nakikita natin ang bida na nakasuit, at nagtataka siya kung bakit sa lahat ng bagay ay nasa ganitong sitwasyon siya. Lumalabas na naghahain siya ng tsaa sa isang duwende at isang halimaw na paniki habang mukhang nainit. Ipinaliwanag ni Viento na ang isang first class na eskrimador ay hindi nagsasayang ng mga galaw sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Sinabi niya na ang trabaho ng isang butler ay hindi pinapayagan kahit isang sandali ng paggambala o panginginig ng daliri. Idinagdag ng tagapagsanay na kailangang matutunan ng binata na gamitin ang kanyang buong katawan at pati na rin ang kanyang mata. Nagtanong ang lalaki kung ito ay tungkol sa kanyang kakayahan, at ipinaliwanag ni Viento na lumalaki ang mga kasanayan sa paggamit. Itinuro ng butler ang ilang mga halimaw at sinabihan ang binata na basahin kung ano ang ninanais ng bawat isa sa kanila doon.
May determinadong ngiti, sinabi ng bida na una niyang pagmamasdan ang kanyang mga galaw para matuto. Pagkatapos ay ipinakita ni Viento kung paano maghain ng tsaa ng perpekto nang hindi natatapon kahit isang patak. Ganap siyang nag-concentrate sa gawain, nagpapakita ng walang kapintasan at eleganteng postura. May profesional na dating, ipinakita ng butler ang resulta ng kanyang tumpak at mahusay na mga galaw. Sinubukan siyang gayahin ng bida at binalanse ang isang salansan ng mga plato na may tiwalang ngiti. Ngunit biglang nahulog ang mga plato at nabasag sa libu-libong piraso na ikinagulat ng lalaki. Habang nililinis ang kalat, iniisip niya na kahit sa pagmamasid, mahirap gawin ito gamit ang sarili niyang katawan. Dahil dito, naiintindihan niya na hindi gumagana ang panggagaya lamang, at kailangan niyang iakma ang lahat sa kanyang sariling estilo. Sa ikalawang araw, nagtanong ang isa sa mga halimaw kung siya ba ang lalaking nagustuhan ng bagong dating na si Lord Viento. Lumapit ang pulang nilalang sa ating bida na may mausisa at interesadong tingin. May ngiti, sinabi niya na nangangahulugan itong napakalakas ng lalaki para makuha ang kanyang atensyon. Sumagot ang binata na nasa proseso siya ng pagpapalakas, ngunit bigla siyang pinutol ng halimaw. Walang babala, pinakawalan ng nilalang ang isang malakas na suntok sa kanya at sumigaw na siya na mismo ang magsasasanay sa kanya. Nakahiga sa lupa, iniisip ng bida na babawiin niya ang kanyang kakulangan sa stamina sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang kakayahan. May matinding kinang sa kanyang mata, naghanda siyang umiwas sa mga atake ng isang pulang halimaw. Pinagmasdan ng bida ang mga galaw ni Viento at ng isa pang halimaw para suriin ang sitwasyon. Dahil doon, naghanda siyang subukan ang kanyang bagong diskarte sa laban sa kalaban. Pagkatapos ng pagsasanay, tila nag-evolve na ang lalaki at ngayon ay hinaharap ang kanyang mga hamon ng may mas malaking kumpiyansa. Sa ika-4 na araw ng pagsasanay, hinarap ng ating bida ang isang lilang halimaw na butiki na tila nilalamig. Inihayag ng kanyang kakayahan na ang nilalang ay may chilled status effect at kailangan niyang harapin ito. Dahil doon, tinakpan niya ito ng kanyang damit, iniisip na kailangan niyang suriin, hulaan, at kumilos para harapin ang lahat. May ngiti, tinanong ng binata kung gusto ng halimaw na dalhan niya ito ng mainit na inumin. Masaya ang nilalang at napagtanto ng bida na ang mga halimaw ay iba't iba at naiiba sa mga tao. Habang naghahain ng tsaa sa nilalang, nagsimula siyang mas maintindihan ang layunin ng pagsasanay na iyon. Pinapanood ni Viento mula sa malayo, at sa wakas ay naintindihan ng lalaki kung bakit pinili niya ang ganoong uri ng pagsasanay. Pagsapit ng ika-6 na araw, isang cute na paniki ang lumitaw na lumilipad, at sinasabi ng kanyang kakayahan na gutom ito. May dalang plato ng pagkain, sinabi niya na ang kailangan lang niyang gawin ay hulaan ang mga galaw at kumilos ng naayon. Ngunit bigla siyang inatake ng nilalang at kinagat ng malakas sa leg, na ikinagulat ng lalaki. Ang skill ng halimaw ay vampirism, at bumagsak ang binata sa lupa, ganap na naubusan ng lakas pagkatapos ng atake. Sa ika-7 araw, mukha ng master ang bida at naghahain ng tsaa na may kahanga-hangang kasanayan. Perpektong inihain ang tasa, nang walang panginginig o pagtapon ng kahit isang patak na nagpapakita ng kanyang ebolusyon. May tiwalang ngiti at nakakuyom na kamao, tinanong ng bida ang kanyang master kung ano ang iniisip nito. Tinikman ni Viento ang tsaa at sinabing hindi maganda ang mga salita sa pagpapatimpla, ngunit aprobado ang kanyang postura. Sa loob ng 7 araw na iyon, ang siklo ay mula sa laban hanggang sa tsaa, isang party, at pabalik sa laban. May pagod na tingin, nararamdaman ng lalaki na sa paanuman ay nagawa niyang umabot sa huling sandali. Tumingin ang binata sa kisam at inisip na sa wakas ay nagtagumpay siya, ngunit panandalian lang ang kanyang saya. Biglang sinabi ni Viento na hindi at ang tunay na katapusan ng pagsasanay na iyon ay magsisimula ngayon din. Gamit ang pulang aura, ginamit niya ang kanyang skill, ang beautiful blade of the blood flower, handa na para sa huling pagsubok. Naghahanda ang bida para sa laban at nakilala niya ang kakayahang malapit ng gamitin ng kanyang master. Sabi ni Viento, ginagamit na ngayon ng binata ang kanyang jay agad-agad at nagaya na niya ang teknik noon nang hindi namamalayan. May seryosong tingin, sinabi sa kanya ng butler na huwag lang gayahin ang skill, kundi tunay na angkinin ito. Binalaan siya ng tagapagsanay na kung mabibigo siyang gawin ito, tiyak na mamamatay siya. Pero sabi ng batang bayani, hindi na kailangang balaan siya, dahil alam na niyang nararapat sa kanya yon kung mabibigo siya. Habang matinding nagniningning ang kanyang mata, itinuon niya ang lahat ng kanyang atensyon sa pagsusuri sa kanyang kalaban. Lumitaw ang deskripsyon ng skill, at sinabi ng binata na mas nakikita na niya ito ng mas detalyado kaysa dati. Hawak ang espada, naghahanda siya para sa huling laban sa kanyang master na may nakatutok na tingin. Naintindihan niya kung paano gamitin ang kanyang katawan at hiniwa ang sariling kamay para gamitin ang kanyang dugo para sa bagong teknike. Dahil doon, sa wakas ay ginamit na ng bida ang sarili niyang bersyon ng beautiful blade of the blood flower. Nagbanggaan ng dalawa sa isang salpukan ng mga espada at dugo na may napakalakas at matinding kapangyarihan. Sa isang mabilis at tiyak na galaw, nagawang malampasan ng binata ang kanyang master at naalis ang sandata nito gamit ang kanyang espada. Pero bigla, sinipa siya palayo ng butler at nagulat ang ating bida, hindi maintindihan ang nangyari.
Nakahiga sa lupa, nang hinayang si Viento at sinabing sayang dahil isang hakbang na lang siya mula sa pagkapanalo. Isang lawa ng dugo ang nabuo sa sahig, at iniisip ng binata na hindi pa rin niya nagawang iligtas ang kanyang kaibigan. May duguan na mga kamay, sinigawan niya ang kanyang master na huwag magpasya ng kanyang mga limitasyon ng mag-isa. Walang pag-aalinlangan, inilubog ng binata ang kanyang kamay sa lawa ng dugo para subukan muli ang teknike. Dahil doon, lumitaw ang isang bagong skill screen, at ginamit niya muli ang kanyang skill ng may mas malakas na kapangyarihan. Nagulat si Viento nang makitang binago ng binata ang teknike, at ginawa itong sarili niyang kakaibang estilo. May determinadong tingin, sumigaw siya kung akala ba talaga ng butler ay susuko siya dahil lang sa nabigo siya. Sumigaw ang bida na ito ay isang battle quantity at inatake si Viento gamit ang lahat ng mayroon siya ngayon. Sa isang malaking kislap ng liwanag, inilunsad ng binata ang kanyang pinakamalakas na atake laban sa kalaban. Sumigaw siya at tinanong kung ano ang masasabi ng butler sa kanyang bago at makapangyarihang kakayahan sa laban. Pero pinigil ni Viento ang talim gamit ang kanyang kamay at pinuri ang binata. Tinawag siyang kahanga-hanga at sa pangalan niyang Yuki. Bagamat pagod, nagtanong ang ating bida na may seryosong tingin kung ano ang masasabi ng tagapagsanay sa kanyang atake. Sabi ng master, hindi niya magagamit ang teknike na yon ng sunod-sunod, at tila sumasang-ayon ang binata sa kanya. Nanginginig ang katawan, inamin ng bida na nasa limitasyon na siya at hindi na kayang lumaban pa. Dahil doon, nagsimulang bumagsak ang binata, ngunit sinalo siya ni Viento bago siya tumama sa lupa, lubos na pagod. Sabi ng butler, marami pa siyang ituturo habang buhat siya nito, pero may nag-vibrate na cellphone sa sahig ng pasilyo. Ang mensahe sa screen ay mula kay Saki at sinasabing nahanap na niya ang dungeon exploration na hiniling niya. Sa ibang lugar, tinitingnan ng babae ang ilang papel at iniisip kung magiging okay ba ang kanyang kaibigan ng mag-isa. Mukhang nasa opisina siya at nananatiling nag-aalala kahit na ito ay isang joint operation. Inilalantad ng dokumentong hawak niya na ang misyon ay tungkol sa pag-explore ng isang Barrank dungeon. Ang Barrank dungeon ay may hindi pa kilalang boss, at isang kakaibang asul na krus ang nagniningning sa lokasyon. Pabalik sa pasilyo, sinabi ni Yuki kay Liber na bukas ay sasakupin niya ang isang Barrank dungeon. May ngiti, nagkomento ang Demon King na mukhang sa wakas ay nagkaroon na ng lakas ang binata. Sabi ng butler, simple pa ang kanyang mga galaw pero ngayon ay medyo marunong na siyang gumamit ng espada. Tinanong ng Demon King kung ang isang E-rank na tulad ng ating bida ay talagang makakapasok sa isang Barrank dungeon. Ipinaliwanag ng binata na hindi ito isang pananakop at pupunta siya bilang suporta sa investigasyon, tulad ng isang porter. Naiintindihan ni Viento na ang intensyon ng binata ay sakupin ang dungeon kapag nakahanap siya ng pagkakataon. Tinanong ng Demon King kung sino sa mga halimaw ang balak niyang gawa ng bagong kontrata. May misteryosong ngiti, nag-isip sandali ang bida bago ibigay ang kanyang huling sagot. Tinitigan siya ng butler, si Viento, na may seryoso at bahagyang gulat na ekspresyon sa pinili ng binata. Nagulat din ang katulong, si May, sa desisyon ng binata at hindi maitago ang kanyang pagkagulat. Nanlalaki ang mga mata, tinanong ni Liber kung seryoso ba talaga ang ating bida tungkol doon. Kinabukasan sa Adventurers Guild, lumitaw si Saki at kumaway kay Yuki na may malaking ngiti. Mukhang masayang-masaya ang babaeng asul ang buhok na makita siyang muli at tinawag ang kanyang pangalan ng may malaking sigla. Nagulat, tinanong niya kung paano niya nalaman na nagsimula na siyang gumamit ng espada, at minisyan lang siya nito. Humingi ng paumanhin ang binata para sa pabor, pero sinabi niyang ayos lang, dahil marami siyang natatanggap na kahilingan na tulad niyon. Kumindat siya at idinagdag na nakakatulong talaga na may kasama siyang kakilala. Sa sandaling iyon, lumapit ang isa pang adventurer at tinawag si Lady Saki, sa napakasiglang tono. Isang grupo ng 3 lalaki ang nagsabi sa kanila na magmadali, at tinanong ng leader kung sino ang ating bida. Nagtaka si Yuki kung miyembro sila ng grupo, pero mabilis na sinabi ng babae na hindi, sa anumang paraan. Ipinaliwanag niya na mga voluntaryo sila na tumanggap ng isang kahilingan mula sa guild at hindi niya inimbitahan. Nagpatuloy si Saki na gusto nilang tumaas ang rank sa pamamagitan ng paggawa ng mga misyon na mababa ang panganib kasama ang isang ranker. Itinuro ng leader ng grupo ang binata at tinanong kung isa siyang A-rank dahil kasama niya ito. Sinabi ng babae na si Yuki ay isang E-rank at kinumpirma niya ito, tinanong kung may problema ba doon. Tumawa ang adventurer at sumigaw na ang ating bida ay mas mahina kaysa sa kanilang lahat. Nagprotesta ang grupo, sinasabing magiging pabigat ang isang E-rank at dapat isama na lang niya ang 3 ranker. Pero hindi niya sila pinansin at nagkomento sa binata na nasakop na nito ang 2 dungeon ng mag-isa. Diba? Iniisip ng ating bida na sa teknikal na aspeto, hindi niya nasakop ang mga dungeon ng mag-isa dahil may tulong siya mula sa mga halimaw. Kinutya siya ng ibang mga adventurer, sinasabing walang sinuman na may mababang rank ang gumagawa ng pananakop sa dungeon na ganoon. Nagreklamo ang kanilang leader na gusto niyang samantalahin ang kasikatan ni Saki para maging isang A-rank adventurer ng mabilis.
Dahil doon, sinabi niyang ang pagkakaroon ng isang solo conqueror doon ay magpapahirap para sa kanya na makakuha ng magandang pagsusuri mula sa guild. Pinutol siya ni Saki at sinabing, ilang beses na niyang sinabi sa kanya na ito ay isang misyon ng investigasyon lamang. May ngiti, naghanda siyang ipaliwanag ang target ng investigasyon, na mismong ang dungeon nila. Sumulong ang grupo patungo sa selyadong Cave of Desires, isang dungeon na tinatayang rank. Ipinaliwanag niya na ang rank ng isang dungeon ay halos palaging napagpasyahan ng antas ng panganib ng pangunahing boss nito. Tinanong ng bida kung paano nila malalaman ang antas ng panganib ng boss ng dungeon na iyon. Ang sagot ay inihayag sa isang lumang mapa, at ito ay tungkol sa pagiging komplikado ng buong istruktura ng dungeon. Ang unang tuntunin ay na kung mas malakas ang boss, mas komplikado at mas malawak ang unang palapag ng lokasyon. Idinagdag niya na kung mas maraming palapag at patibong ang boss, mas magiging mahirap ang buong misyon. Ayon sa datos, ito ay isang maliit na dungeon na may makikitid na daanan at 2 palapag, kaya ito ay brank. Ngunit inihayag niya na ang problema ay kahit anong palapag ang kanilang hanapin, hindi matagpuan ang boss. Napakahirap hanapin ng boss kaya ang kahilingan sa investigasyon ay napunta sa kanya, kahit na hindi ito ang kanyang larangan ng kadalubhasaan. Bigla, isang higanteng halimaw na parang uod ang lumitaw mula sa lupa, na biglang sumalakay sa grupo. Sumigaw ang leader ng mga voluntaryo na sa kanya ang biktima at sinabihan ang lahat na huwag galawin ang halimaw na kanyang huhulihin. Gamit ang kanyang palakol, inatake niya ang nilalang ng isang malakas na hampas na naghiwa dito sa maraming piraso. Ipinagyabang ng adventurer na si Gato kay Saki na tinalo niya ang halimaw ng buong husay. Nainis si Saki dahil ang pagpatay sa mga halimaw ay hindi bahagi ng kahilingan at iniisip ni Yuki na mahirap maging isang srank. Lumapit si Gato sa ating bida at tinawag siyang ranker na may mapanukso at mapagmataas na tono. Sinabihan niya ang binata na huwag gumawa ng anuman dahil hanggat nandyan sila, ganap na ligtas si Lady Saki. Pero bigla, ang mukha ng adventurer ay nagbago sa isang ekspresyon ng pagkasindak at takot nang hindi maintindihan ang anumang bagay. Isang higanting golem na bato ang lumitaw mula sa kanyang likuran at tinitigan siya ng matinding nagniningning na dilaw na mga mata. Dumami ang nilalang na bato, at ngayon isang hukbo ng mga golem ang nagbabanta sa buong grupo ng mga bayani. Nakikita ang mga panganib, naghanda si Saki at ang ating bida na labanan ang mga halimaw na may seryosong mga ekspresyon. Sumugod ang babae dala ang kanyang espada at ginamit ang isa sa kanyang mga kakayahan para atakihin ang mga kalabang bato. May nakatutok na tingin, ginamit niya muli ang kanyang luminous slash teknike gamit ang lahat ng kanyang lakas at kapangyarihan. Nagulat si Gato sa bilis ng babae at inamin na hindi man lang niya nakita ng maayos ang kanyang atake. Sinabi ni Saki na hindi niya sila kailangan bilang lakas sa labanan at kailangan lang niya sila para imbestigahan ang lugar. Humingi ng paumanhin ang ating bida at sinabing balak niyang hiwain ang halimaw para hindi makasagabal sa kanya sa laban. Lumalabas na hiniwa ng binata ang golem sa mga piraso sa isang, tiyak, at napakalakas na hampas. Nagulat, tinanong ng babae kung nagkataon bang isinabay niya ang kanyang atake sa eksaktong tiempo ng kanyang pag-atake. Tumango ang binata at sinabing, dahil mukhang napakahirap para sa kanya na lumaban mag-isa. Humanga si Saki, iniisip kung paano niya nagawang sabayan ang kanyang mga galaw laban sa isang kaaway. Namumula ang mukha, napagtanto niyang magaan lang ang impact dahil tinulungan siya nito, at mas malakas pala siya kaysa sa inaasahan niya. May ngiti, pinuri niya ito at sinabing hindi naman siya masama sa labanang iyon laban sa mga halimaw. Tumingin si Yuki sa pader at nagkomento na kakatwa ang mga dungsyon sa pagpapalabas ng mga halimaw mula sa kung saan. Sinabi ng adventurer sa iba na mag-focus sa investigasyon at iwanan na sa kanya ang pakikipaglaban mula ngayon. Nainis si Gato at inisip na kailangan niyang hanapin ang silid ng boss para magkaroon ng kontribusyon at tumaas ang rank. Kahit pagkatapos ng 10 oras ng pag-explore at pakikipaglaban sa mga batong halimaw ng dungsyon, patuloy pa ring naghahanap ng anumang mahalagang bakas ang grupo ng mga adventurer na pinamumunuan ni Saki. Ngunit wala silang mahanap na bakas ng silid ng boss na nag-iwan sa lahat na lubos na bigo. Naglakad ng malalim ang iniisip ang babaeng asul ang buhok, sinusubukang humanap ng solusyon sa misteryo. Sabi niya, walang lugar na tila patungo sa susunod na palapag ng kakaibang dungeon na yon. Bigla, hinawakan ng ating bida ang isang pader at tinanong kung ano ang nasa kabilang panig. Tinawag siyang ranker ni Gato at tumawa, sinasabing gaya ng inaasahan, wala siyang alam tungkol sa mga dungeon. Ipinaliwanag niya na ang isang dungeon ay isang alternatibong dimensyon na gawa sa mana at hindi ito isang tunay na kuweba. Sinipa ang pader, nagpatuloy siya, sinasabing kahit mukha itong kuweba, iba ang mga bagay-bagay. Binalaan siya ng adventurer na kung huhukayin niya ang pader, tatama lang siya sa isang layer ng mana at masasaktan. Nagniningning ang kanyang mata, sinabi ng binata na sa kanya, hindi mukhang ganoon ang mga bagay tulad ng kanyang inilalarawan. Nalito si Gato at hindi naintindihan, tinanong kung ano ang ibig sabihin ng binata sa pahayag na yon. Gamit ang kanyang kakayahan, inihayag niya na ang pader at ang kuweba ay gawa sa parehong material tulad ng mga golem.
Ipinapakita ng pagsusuri na ang lahi ay isang clay golem at ang attribute nito ay earth na ikinagulat ng lahat doon. Naintindihan ni Saki ang lahat at sinabihan ang lahat na lumayo habang ginagamit niya ang kanyang luminous slash skill. Sa isang malakas na hampas, winasak niya ang pader sa 1,000 piraso na nagbunyag ng isang lihim na daanan. Nagulat sa natuklasan, sumigaw ang babae sa lahat na pumasok sa butas na kabubukas lang niya. Sumulong ang grupo sa bago at maalikabok na daanan, puno ng mga durog na bato sa lahat ng dako. May seryosong tingin, inoobserbahan ng bida kung ano ang nasa kabilang panig ng may malaking atensyon at pagkausyoso. Nagulat ang lahat nang makita ang isang higanteng golem na gawa sa iba pang mga golem na parabang iisang nilalang lamang ito. Nagtanong si Gato sa takot kung ano ang bagay na yon at hindi makapaniwala sa laki ng halimaw. Inihayag ni Saki na hindi sila nasa loob ng isang dungsyon sa buong panahon tulad ng inaakala nila. Sa katunayan, nasa loob sila ng isang higanteng golem na nagpapanggap na isang dungsyon. Sumigaw ang adventurer at tinanong kung bakit gagawin ng isang earth monster ang ganoong bagay sa kanila. May seryosong tingin, sumagot ang babae na ang dahilan ay para linlangin ang pagtatasa ng rank ng guild. Naiintindihan ng ating bida na ito ang tunay na unang palapag at mas mataas ang rank. Ang lugar ay may napakalaking sukat na nagbibigay ng ilusyon na nasa labas dahil sa sobrang lawak nito. Dahil dito, sinabi ni Saki na ang dungsyon ay walang dudang rank at malapit ng maging isang rank. Nagkatinginan ang binata at ang babae, nag-aalala sa antas ng panganib na kanilang kinakaharap doon. May hawak na communicator, inihayag niya na ibabahagi muna niya ang impormasyon sa guild. Ipinapakita ng mensahe na ito ay isang napakalaking rank dungeon, hindi isang rank. Ang abandonadong isa-ari floor ay naglalaman lamang ng mga golem na nagkukunwaring dungeon para linlangin ang mga adventurer. Tumingin si Saki sa abot tanaw at nakita ang isang kastilyong lumulutang sa hangin na ikinagulat ng lahat. Tinanong ni Gato kung gagalaw pa ang higanteng golem, at sinabi niyang tumigil ito para mag-ipon ng mana. Tinanong ng adventurer kung ano ang tungkulin ng halimaw, at sumagot ang babae na ito ay para pigilan ang isang pananakop. May seryosong tingin, nagkomento siya na sapat ang talino ng mga halimaw para mag-isip ng ganoon kalayo. Sabi ni Gato na ang mga halimaw ay mga ligaw na hayop lamang, ngunit ipinaliwanag niya na ang mga dungsyon ay mga frontline. Naalala ni Yuki ang mga halimaw mula sa dungsyon ni Liber at iniisip na mayroon silang talino at diskarte. May malalim na iniisip na tingin, idinagdag niya na ang ilan sa kanila ay mayroon pang damdamin. Sumang-ayon ang babaeng asul ang buhok at sinabing, dahil ang mga halimaw ay hindi lamang mga ligaw na hayop. Sabi ni Saki, isang biyaya ito dahil natagpuan nila ang panganib bago ito maging rank at maaari na nilang atakihin ang boss. Dahil doon, hinarap niya ang golem at idineklara na tapos na ang investigasyon at magsisimula na ang pananakop sa dungsyon. Itinuro ng babae ang labasan at sinabihan ang ibang mga adventurer na bumalik at iulat ang lahat sa guild. Pero sabi ng ating bida, hindi siya maaaring bumalik ngayon at mananatili siya para lumaban kasama ang kanyang kaibigan. Humarap ang adventurer sa binata at tinanong kung sasama ba talaga siya sa kanya sa laban. May nakatutok na mga mata, hinarap siya ng bida, at ang kanyang imahe ay nakalarawan sa berdeng mga mata nito. May ngiti, tinanong niya kung sigurado siya at sinabing kailangan niya ng isang magdadala ng impormasyon. Itinuro niya ang dibdib ng binata at sinabing sa lahat ng naroroon, siya ang pinakamahusay na pagpipilian para sa misyon. Bigla, hinawakan siya ng babae sa kwelyo ng kanyang damit na lubos na ikinagulat ng binata. May seryosong tingin, sinabi niyang sa pagkakataong ito, uwi silang dalawa ng magkasama, anuman ang mangyari. Sumang-ayon ang binata sa kanyang kasama at sumagot na, syempre babalik silang magkasama sa pagkakataong ito. Dahil doon, naalala niya ang ampunan at si Alvina at nanumpa na hindi na niya hahayaang may mawala pang muli. Binuhat siya ng babae na may ngiti at sinabing umalis na sila habang umaalingaw-ngaw ang salitang ability. Dahil doon, ginamit niya ang kanyang luminous formula skill para lumipad ng napakabilis, dala-dala si Yuki. Naiwan, nabulag ang ibang adventurer sa liwanag at nagreklamo na wala siyang makita. May iritadong tingin, sinabi niyang hindi siya uwi ng ganoon at tumangging sumuko sa misyon. Bigla, isang piraso ng golem na may nagniningning na core ang nahulog sa lupa sa mismong harapan ng lalaki. Dahil doon, ginamit ni Gato ang item para gumawa ng shortcut at sumigaw na dadaan sila sa pinakamaikling daan. Samantala, dumating si Saki at ang ating bida sa isang silid ng trono at isang boses ang nagtanong sa kanila ng may pagkagulat. Isang pagsabog ng mana ang naganap at nagtaka si Yuki kung ito na ba ang pinakamalalim na bahagi ng dungsyon. Lumitaw ang isang nilalang na kulay rosas na kristal at tinanong ng ating bida kung siya ba ang boss ng dungsyon na ito. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Karat, ang Jewel Golem, at sinabing magiging pinakamagandang Demon Lord siya. Naintindihan ng binata na lihim siyang nag-ipon ng mana, at kinumpirma ito ng kontrabida. May ngiti, sinabi ng kaaway na unti-unti, pinapakinis niya ang sarili niyang kagandahan doon. Bigla, ginamit ng boss ng dungsyon ang kanyang kakayahan na tinatawag na Karat's Critical Cutter. Dahil doon, sumugod siya para umatake at sumigaw na mabighani ang bida sa kanyang lakas sa labanan.
Ngunit hindi na tinag ang binata at ginamit ang sarili niyang skill na tinatawag na Demon's A. Nagulat ang kontrabida dahil sa kanyang teknike, kaya niyang gumawa ng maraming clone at sabay-sabay na umatake. Napagtanto ng binata na napakabilis ng atake at magiging nakamamatay kung tatamaan siya ng direkta sa sandaling iyon. Pero naalala niya ang kanyang pagsasanay kasama si Viento at sinabing hindi ito nakakatakot habang hinaharangan niya ang atake. Nainis, sumigaw ang kaaway na walang silbi dahil mas matigas ang kanyang katawan kaysa sa mga golem na hinarap niya. Sumang-ayon ang ating bida sa kanyang sinabi habang mahigpit niyang hawak ang kanyang espada gamit ang dalawang kamay. Dahil doon, sinabi niyang ang kailangan lang niyang gawin ay lumikha ng isang pagkakataon para makaatake ang kanyang kasama. Dahil na-distract ang boss, sinamantala ni Saki ang pagkakataon at ginamit muli ang kanyang luminous slash ability. Tumatama ang atake, at nagulat ang kontrabida nang makitang nagawa ng babae na magasgasan ang kanyang braso. Sinabi ng adventurer na matigas ang kanyang katawan, ngunit tiyak na hindi ito ganap na hindi masisira. Pinagmasdan ng bida ang eksena at inisip na tulad ng golem, ang mga rank skill ay talagang kakatwa. Nagreklamo ang boss ng dungsyon na masakit ang tama, ngunit tila nasiyahan sa sakit na naramdaman. Napansin ni Saki na hindi nawala sa sarili ang kalaban, at tiyak na mayroon pang iba sa likod nito. Dahil doon, binalaan siya ng binata na huwag magpabaya, at tinanong ang kanyang kasama kung ano ang susunod. Sabi ng babae, tatapusin niya ang boss ng combo, at sumang-ayon ang bida sa plano, ngunit sinabi ng kontrabida na may ngiti na nakita na niya ang kanilang kahinaan at naghahanda ng gumanti. Dahil doon, ginamit niya ang kanyang skill na Karat Colossal Creation, at sumigaw na nakahanap na siya ng kahinaan. Napagtanto ng ating bida na gumamit siya ng maraming mana, ngunit nalilito si Saki dahil walang nangyari sa silid. Bigla, napagtanto ng adventurer kung ano ang nangyayari at sumigaw na hindi maaari, imposible. Muling nabuo ang higanteng golem sa labas, at sumigaw si Gato na naharangan na ang daan patungo sa gate. Binalaan ng boss na kung hindi nila ililigtas ang ibang mga adventurer, lahat sila doon ay mamamatay. Naintindihan ni Saki na kumukuha siya ng mga materyales mula sa ibang mga golem at sinabing napakasama ng kanilang sitwasyon. Iniisip niyang hindi sila aabot kung magsasayang sila ng oras, at ang pag-alis ng tingin sa kaaway ay maaaring maging katapusan. Tinawag ng bida ang kanyang kasama at, may seryosong tingin, sinabi sa kanya na iligtas na ang iba ngayon. Idinagdag ng binata na hindi nila maaaring iwanan ang nilalang nang walang nagbabantay sa anumang pagkakataon. Hawak ang kanyang espada, sinabi ng binata na may determinadong tingin na pipigilan niya ito ng mag-isa. May ngiti, sumang-ayon ang adventurer, at sinabing iwan niya ang gawain ng pakikipaglaban sa kanyang mga kamay. Tumakbo siya at sumigaw sa kanyang kasama na magkakaroon sila ng party pagbalik nila mula sa misyon. Kinutya siya ng kontrabida at tinanong kung ang taong hindi man lang siya nagasgasan ay maiiwan bilang sakripisyo. Pero itinama siya ng bida at sinabing mali siya dahil ang tawag doon ay tiwala. Naalala niya sina Liber at Viento at sinabing nagtiwala rin sa kanya ang kanyang kaibigan para sa misyong iyon. Sinasabi ng binata na magkaiba ang kanilang mga posisyon, ngunit dahil naniniwala sila sa kanya, naroroon siya. Dahil doon, isang aura ng apoy ang pumalibot sa kanya, at sinabi niyang kaya kailangan niyang suklian ang tiwalang iyon. Nagulat ang boss ng dungsyon at nagtanong kung paano siya nagkaroon ng kapangyarihan ng isang halimaw na tulad niyon. Dahil doon, idineklara ng binata na mula ngayon, lalaban siya tulad ng isang tunay na monster tamer. Hawak ang kanyang espada, nagbabala siya na ang teknik ay pag-aari ng isang halimaw na mas malakas pa sa kontrabida. Nang tamaan ng direkta, sumigaw ang kalaban at nagtaka kung paano talaga siya nagawang hiwain ng binata. Habang nagniningning ang kanyang mata, sinabi niyang nakita niya ang kanyang teknik at ginamit ang kanyang mga galaw ng walang nasayang. Nainis, sumigaw ang dungeon boss na gagawin niyang muli ang kanyang teknik at inactivate ang skill na Carrot Healing Cut. Pagkatapos ay sinabi niya na hindi niya masasangga ang anyong ito at nasasabitan at tutusukin niya siya hanggang sa katapusan. Hinamon siya ng bida at sinabing ang isang talim na tulad niyan ay hindi kailanman makakaabot sa kanya. Inasar siya ng kontrabida, sinabing puno siya ng butas, at may ngiti, sumigaw na sa wakas ay nakuha na niya siya. Inatake siya ng binata, ngunit tinamaan siya ng kalaban, at sinabi niyang sinadya niyang ipahuli ang kanyang braso. Nagulat sa ginawa ng binata, napahanga ang dungeon boss, hindi maintindihan ang kanyang plano. Pagkatapos ay sumigaw siya na gagamitin niya ang sarili nitong tigas, at inatake siya ng isang malakas at direktang suntok sa kanyang katawan. Napagtanto ng kontrabida na ginagamit na pala siya ng bida mula pa sa simula para umatake at nadurog ito. Gamit ang marka sa kanyang kamay, ipinakita ng bida sa kanya ang kapangyarihan ng isang tunay na monster tamer. Pagkatapos ay sumigaw ang kalaban na hindi niya siya patatawarin sa labis na pagkasira ng kanyang mahalagang crystal shell. Ngunit sinabi ng binata na may seryosong tingin na natural lang, hindi matatapos ang laban doon lang. Dahil doon, sinabi niyang ipapakita niya ang kanyang tunay na kakayahan at inactivate ang Carrot Change Curse Class.
Pagkatapos ay gumamit ang dungeon boss ng compression, polishing, at decoration para lumikha ng bago at makapangyarihang bagay. Sinabi niya na hindi niya siya gagawing bahagi ng kanyang koleksyon, tulad ng ginawa niya sa ibang mga adventurer noon. May tingin ng pagkamuhi, sumigaw ang kontrabida na dudurugin niya siya hanggang sa maging isang butil na lamang ng buhangin sa disyerto. Dahil doon, nagbagong anyo siya at idineklara ang sarili bilang ang pinakamatigas at pinakamagandang golem, ang dakilang master ng dungsyon, si Karat. Sa isang sigaw pandigma, sumugod ang ating bida ng buong lakas upang atakihin ang bagong anyo ng dungeon boss. Pagkatapos ay naisip ng kontrabida na, tulad ng inaasahan niya, hindi niya magamit ng maayos ang napakalaking kristal na yon. Nakangiti, inasar siya ng binata at tinanong kung hindi ba sila medyo kulang sa talento ng golem. Ngunit tumawa ang kalaban at sinabing mas mahalaga ang mga hiyas kapag mas malaki ang mga ito at inatake ang binata. Iniwasan ng bida ang suntok at sinabing hindi, at nasa katunayan ang talagang mahalaga ay iba. Hawak ang kanyang espada, sinabi niya na ang mahalaga ay kung gaano kaganda mong mahiwa ang hiyas. Dahil doon, inactivate niya ang skill ni Viento, Beautiful Blade of the Blood Explosion, na may nakatutok na tingin. Tumalsik ang dugo sa kanyang mukha habang inihahanda niya ang malakas na atake na natutunan niya sa kanyang pagsasanay. Nagulat ang dungeon boss at nagtaka kung bakit may parehong skill ang isang tao tulad ng isang halimaw. Sumagot naman ang binata nang nakapikit na ito talaga ang sarili niyang estilo ng pakikipaglaban. Dahil doon, isang ulan ng mga talim ng dugo ang tumungo sa kalaban na may napakalakas na kapangyarihan. Nakita ng kontrabida ang atake sa kanyang mata at napagtanto niyang nagawa niyang iwasan ang lahat ng talim ng bahagya. Mukhang pagod na ang ating bida at sinabi niyang kahit papaano ay nagawa niyang gamitin ang teknik sa isang tunay na laban. Ngunit, tiningnan niya ang kanyang kamay at sinabing masyado pang mabigat ang dugo para magamit niya ito ng perpekto. Pagkatapos ay tumalikod na ang binata para umalis habang ang natalong kalaban ay nadudurog sa sahig. Ngunit muli siyang nabuo at sinabing halos ginamit niya ang buong katawan niya at masyadong malakas ang kanyang skill. Bigla, lumitaw ang kontrabida sa likuran niya at sinabing mukhang napakataas ng naging kapalit para sa kakayahang iyon. Sinalag ng binata ang suntok at sinabing binalaan na niya ito na nakikita niya ang lahat ng kanyang mga galaw. Dahil doon, inatake niya ito, ngunit sinabi ng kalaban na mukhang nasa limitasyon na rin ang ating bida. Sa isang huling pagsisikap, ginamit ng binata ang kanyang dugo para lumikha ng pagsabog na tuluyang sumira sa kontrabida. Pagkatapos ay ipinahayag ng binata na ang kanyang estilo ng pakikipaglaban ay sarili niyang bersyon ng Beautiful Blade of the Blood Flower. Nagulat ang kontrabida at nagtanong kung ano ang magagawa niya sa kanyang katawan sa ganoong kalagayan ng sugat at pagod. Isang mansa ng dugo ang kumalat sa damit ng binata, na tila nasa kanyang sukdulang limitasyon na. Ngunit sinabi ng bida na mag-isa, wala siyang magagawa at inactivate ang marka sa kanyang kamay para magpatawag ng isang bagay. Dahil doon, isang anino ang lumitaw at mula dito ay lumabas ang isang maliit at cute na paniki na ikinagulat ng lahat. Bigla, iniluwa ng maliit na nilalang ang lahat ng dugong ininom nito para tulungan ang kanyang amo sa laban. Sa isang flashback, pinapanood ni Viento at Vint ang binata na naghahanda para lumaban sa tulong ng paniki. Ang katulong, si May, ay hawak ang nilalang at ipinapaliwanag na kaya nitong sumipsip ng dugo at gamitin ito bilang pamalit sa pagkain. Lumalabas na nangangailangan ng maraming dugo ang skill, at kung hahayaan niyang sumipsip muna ang paniki, tataas ang tsansa. Ngunit isang halimaw lang ang maaaring kontratahin ng binata, at ang kanyang kalagayang malapit sa kamatayan ay naglalagay sa kanya sa krisis. May seryosong tingin, sinabi ng binata na iyon ang dahilan kung bakit kailangan niyang tamaan ang pangalawang suntok at ginamit ang sariling dugo. Pagkatapos ay binalaan siya ni Vino, sinasabing sa sandaling iyon, tiyak na malapit na siyang tuluyang mamatay. Sinabi ng bida na sa madaling salita, hinihikayat niya ang kapabayaan ng kalaban gamit ang kanyang kahinaan. Pinuri siya ni Vint, sinabing nalalapit na siya sa larangan ng pinakamalakas na vampira na nabuhay kailanman. Naalala ng binata na sinipsip siya ng paniki habang nagsasanay at sinabing pagtatrabahuhin niya ito ng kaunti. Dahil doon, napagtanto ng kontrabida na mula pa sa simula, ang ating bida ay naglalayo ng isang malakas na pangalawang atake. Sinabi ng binata na ibabalik niya ang pagpapakilala at nagniningning ang kanyang espada na may hindi kapanipaniwala at panibagong lakas. Pagkatapos ay idineklara niya na siya ang monster tamer na si Yuki, isang adventurer na lumalaban gamit ang lahat ng mayroon siya. Sumigaw ang kalaban ng salitang halimaw habang nahahati siya sa dalawa nang walang pagkakataong ipagtanggol ang sarili sa suntok. May determinadong tingin, sinabi ng bida na ginagamit niya ang mga kalaban at kaalyado para manalo sa kanyang mga laban. Nang sa wakas ay matapos na ang laban, sumabog ang kontrabida sa isang matinding liwanag at maraming piraso ng kristal ang lumipad. Habang nasa balikat niya ang paniki, sinabi ng binata na tao siya ngunit nagkaroon ng kontrata sa isang demon lord. Isang lilang aura ang pumapalibot sa kanya, at sinabi niyang iyon ang mahika ng dungsyon at nararamdaman niyang nasusunog ang kanyang mga mata sa kapangyarihan.
Habang nagniningning ang marka sa kanyang kamay, sinabi niyang ang dami ng mana na ito ay dapat higit pa sa sapat. Pagkatapos ay sinipsip ng binata ang lahat ng lilang enerhiya gamit ang kanyang kamay para ipadala ito sa dungsyon ni Libra. Pagod, nagsimula siyang bumagsak at tinawag si Liber. Sinasabing ngayon ay umaasa na siya sa kanyang tulong para sa lahat. Bigla, lumitaw si Saki at sinalo siya sa kanyang mga braso. Isinisigaw ang kanyang pangalan at humihingi ng tawad sa pagkaantala. Nagulat ang dalaga at nagtanong kung mag-isa niyang tinalo ang boss at humingi lang ng tawad ang binata. Nakasandal sa kanya, sinabi niyang hindi siya makatayo dahil sa anemia at hiniling sa kanya na tulungan siyang makalabas. Pagkaraan ng ilang araw, isang grupo ng mga reporter na may mga kamera ang nagtipon para sa isang mahalagang press conference. Isang lalaking nakasuit sa podyum ang nagpasalamat sa lahat sa pagdating at naghanda para ibigay ang malaking balita. Pagkatapos ay ibinunyag niya na may isang espesyal na sitwasyon ang naganap tungkol sa A-rank dungsyon na inimbestigahan. Dahil doon, inanunsyo niya na pagkatapos ipaliwanag ang mga detalye, ang taong sangkot ay direktang iulat ang lahat. Sumigaw ang mga photographer na kunan ng litrato dahil tiyak na ito ang magiging headline ng dyaryo bukas. Pagkatapos ay tinawag ng lalaki sa entablado ang taong may pinakamalaking kontribusyon sa paglilinis ng mapanganib na dungsyon na iyon. Nagkomento ang dalawang reporter na malaking balita na ang bahagi tungkol sa Peking dungsyon at kung gaano kahanga-hanga ang adventurer. Umakyat si Saki sa entablado at inanusyo bilang ang dakilang A-rank adventurer na lumutas sa misteryo. Sumigaw ang mga tao na inaasahan na yon sa inosenteng Ray at sa White Flash, nagawa niya ang kabayanihan. Isang reporter ang nagtanong kung may lumitaw bang matatalinong halimaw kahit na inanunsyo ito bilang A-rank. Humingi ng katahimikan ng adventurer at sinabing bibigyan muna niya ng pangkalahatang ideya ang buong pananakop sa dungsyon. Nagrereklamo ang dalaga na laging ipinapasa ni Yuki ang mga bagay sa iba para gawin sa kanyang lugar. Sa isang flashback, sinabi ng binata na mayroon siyang mahalagang gagawin at hiniling sa kanya na asikasuhin ang lahat. Sumigaw ang adventurer na tapusin man lang niya ang pagpapagaling, ngunit nakaalis na ang binata at naiwan siyang mag-isa. May seryosong tingin, nagtataka siya kung ano ang maaaring napakahalaga para tumakbo siya ng ganoon. Dumating ang bida sa dungsyon ni Lieber at tinanong si Viento kung kumusta na ang pagbuhay muli sa katulong. Sinabi ni May na tinatapos na nila ang huling bahagi ng ritual, at isang lilang aura ang pumapalibot sa kanya na may kapangyarihan. Binalaan ng butler ang binata na tumigil sa panonood dahil masusunog ng malaking halaga ng mahika ang kanyang mga mata. Kahit na, sinabi ng binata na nararamdaman niya ang napakalaking kapangyarihan kahit nakatayo lang sa malapit. Hawak si Alvina, sinabi ng katulong na bilang headmaid, hindi niya papayagan na manatili ito sa kabilang buhay. Dahil doon, inactivate ng dalaga ang kanyang skill na maiden order, at lumitaw ang mga lilang kadena para sa ritual. Nakahiga sa kama ng mga bulaklak, dahan-dahang iminulat ni Avina ang kanyang mga mata at sinabing, "Naku po," sa mahinang boses. Pagkatapos ay isinigaw ng bida ang kanyang pangalan, masaya na makitang naging matagumpay ang muling pagkabuhay sa huli. Nalilito ang dalaga at nagtataka kung bakit nandoon ang kanyang amo at kung pumanaw na rin ba ito. Nakangiti, sumigaw ang binata na hindi, at sa katunayan ay siya ang nabuhay muli sa sandaling iyon. Pagkatapos ay lumitaw ang headmaid, at sinabi ng binata na nagulat siya, iniisip na isinakripisyo niya ang kanyang sarili para sa wala. Nakahinga ng maluwag, umupo ang bida sa tabi ng kama para mas makausap siya ng maayos. Pagkatapos ay sinabi niya ng may ngiti na masaya siyang mukha itong malusog at maayos pagkatapos ng lahat. Nagtanong ang dalaga kung ito ba ay isang biro ng mga undead, at inanyayahan siya ng binata para sa isang halik ng pagdiriwang. Bigla, lumitaw si Vientox at sinabing may trabaho silang dalawa at sinabihan silang magbihis na ngayon. Sinabi ni May kay Alvina na tapos na ang kanyang oras ng pahinga at ikinadena ang kanyang kabaong. Nagtanong ang binata kung kailangan na naman niyang magtrabaho bilang butler at nagtanong ang katulong kung mayroon siyang ganoong papel. Sinabi ni Viento na hindi ganoon at ipinagdiwang ng headmaid na oras na para magpalit ng damit. Sa kanyang bagong suit, mukhang isang tunay na butler ang ating bida at medyo nahihiya pa. Sinabi niyang medyo sobra ang kasuotan, ngunit ipinaalam sa kanya ng halimaw na ngayon, siya ang pangunahing bida. Suot ang puting guwantes, binuksan ng tagapagsanay ang pinto sa Grand Hall para sa wakas ay makapasok na ang binata. Pagkatapos ay pinalibutan siya ng ilang mga halimaw at pinasalamatan siya sa pagligtas sa kanila sa isang napakabayaning paraan. Nalilito ang bida at nagtanong kung ano ang biglang nangyayari doon, walang maintindihan. Sinabi ni Libra na sa wakas ay lumitaw na ang binata at ang dungsyon na nilinis niya ay may malaking kapangyarihan. Idinagdag ng headmaid na mas marami silang binuhay na halimaw kaysa sa plano. Nagulat ang ating bida na makita ang lahat doon, at sinabi ni Vince na lahat ay nagtataka tungkol sa tao. Sinabi ng isang wolf monster na hindi niya akalaing maililigtas siya ng isang tao at inanyayahan siyang uminom. Pagkatapos ay sinimulang hilahin ni Alvina ang kanyang amo at sinabing magiging problema iyon at siya na ang mauuna. Sumigaw ang binata ng pangalan ni Liber habang hinihila siya palayo at hindi alam kung ano ang gagawin sa buong sitwasyon.
May hawak na baso ng alak, pinapanood lang siya ng Demon King ng may ngiti at nakapikit na mga mata. Pagkatapos ay sinabi ng halimaw na dahil sa pinili niyang desisyon, lahat ng mga taong iyon ay naligtas sa huli. Sa isang tagay, binati niya ito at sinabihan siyang masanay na sa pagtanggap ng pasasalamat mula sa mga halimaw. Ngunit sinabi ng bida na hindi niya ginawa iyon para sa kanila at hindi iyon ang kanyang tunay na layunin. May nakatutok na tingin, sinabi ng binata na ipinaalala lang sa kanya ni Elvina ang babaeng iyon mula sa kanyang nakaraan. Dahil doon, lumingon siya at hinarap ang lahat ng halimaw na may determinadong at tiwalang tingin. Isang larawan ni Yuki, Saki, at ang masayang mga bata sa ampunan tuwing Pasko ang pumasok sa isip ng ating bida. May nakakuyom na kamao, mukhang determinado ang ating bida sa kanyang desisyon na tulungan ang lahat. Ngunit bahagyan niyang binuksan ang kanyang kamay at tila mas pinag-iisipan ang buong komplikadong sitwasyon. Nakangiti, sinabi niya na anuman ang mangyari, masaya siyang naligtas sila sa huli. Bigla, nagtanong ang isang wolf monster kung disipulo ba siya ni Vince, at nagulat si Alvina sa tanong. Pagkatapos ay tinukso ni Libra si Viento at sinabing sa sobrang reklamo niya, siguradong gusto niya talaga ang binata sa kalooban niya. Idinagdag niya na naghanda pa ang butler ng espesyal na damit para suotin ng ating bida. Sumagot naman si Viento at sinabing ganoon din ang kanyang amo na may pakialam din sa binata. Habang kumakain, sinabi ni Liber na noong una, akala niya ay gagamitin nila siya, ngunit ang binata ang gumamit sa kanila. Nagpatuloy siya, sinasabing nakamit ng binata ang mga resulta na higit pa sa inaasahan nila sa simula. Nakangiti, inoobserbahan ng Demon King ang binata mula sa malayo at tinawag siyang lalaking iyon sa seryosong tono. Pagkatapos ay idineklara niya na ang bida ang magiging susi para sa kanila na isang araw ay pamunuan ang buong mundo. Pabalik sa press conference, hiniling ni Saki na ulitin ang tanong, dahil sa tingin niya ay mali ang kanyang narinig sa unang pagkakataon. Isang misteryosong lalaking nakahood ang nagsabi sa kanya na ibigay ang tunay na bayani na siyang naglinis ng dungsyon. Nanginginig ang mata, narinig ng dalaga ang misteryosong lalaki na humihingi ng tunay na mananakop ng lugar. Pagkatapos ay sinabi ng lalaki ng may ngiti na may itinatago siyang napakadelikadong tao sa kung anong dahilan. May mapag-imbot na tingin, itinuro niya at sinabing isasama niya ang lalaking iyon anuman ang mangyari. Samantala, sa isang eskinita, inatake ng misteryosong lalaki si Gato, at isang cellphone ang tumutunog sa madilim na lupa. Ipinapakita ng screen ang isang balita, at sumisigaw si Gato na wala siyang alam sa nangyari sa dungeon. Habang sinasakal, ibinunyag ng adventurer na ang binatang hinahanap niya ay kasama ni Lady Saki. Nagreklamo ang lalaki na isa siyang bigo at pagod na siya sa napakaraming mahihinang adventurer. Natakot, sumigaw ang adventurer na naalala niya ang pangalan at ibinunyag na ang binatang hinahanap niya ay nagngangalang Yuki. Pagkatapos ay tiningnan ng lalaki ang isang larawan ng ating bida sa isang board at sinabing naiintindihan niyang siya ang kanyang target. Sinabi ni Gato na hindi siya sangkot at humiling na pakawalan, ngunit tila hindi sang-ayon ang kontrabida. May nag-aapoy na aura, sinabi ng misteryosong lalaki na hindi, dahil magdudulot siya ng gulo kung makikipag-usap siya sa iba. Pagkatapos ay sinabihan niya ang adventurer na kamuhian ang sarili niyang madaldal na dila at nilamon siya sa apoy upang patahimikin siya. Umetso ang salitang kal habang tinutupok ng apoy ang lahat, at ang kapalaran ni Gato ay tuluyan ng selyado. Pagkaraan ng ilang araw, nakita natin ang ating bida na naglalakad sa isang parke na may hawak na isang baukwet ng mga bulaklak. Iniisip niya na sa paano man, ang pagiging napapalibutan ng mga tao ay parang matagal nang hindi nangyari. Nagpa siya ang binata na magpahinga muna sa pagsasanay sa mga pananakop ng dungsyon at hindi isipin ang mga halimaw ngayon. Nakangiti, sinabi niya ngayon ang araw na bibisitahin niya ang lahat ng kanyang mahal na kaibigan. Dahil doon, dumating siya sa isang memorial para sa Great Collapse, isang trahedya sa dungsyon mula sa mga nakaraang taon. Ang lugar ay inilaan para sa lahat ng mga nawalan ng buhay sa kahila-hilakbot at walang katulad na sakuna. Naalala niya ang mga tao mula sa ampunan at naisip na maraming bagay na dapat iulat ang naipon. Nakangiti, nagmuni-muni ang binata sa pagiging isang adventurer, paglilinis ng mga dungsyon, at pagsasanay gamit ang espada. May nakatutok na tingin, tila naghihintay ang binata ng isang taong darating sa mahalagang lokasyong iyon. Bigla, napansin niyang may tao at lumingon, iniisip na baka ang kanyang kaibigan na si Saki. Ngunit ito pala ay ang misteryosong lalaking nakahood na nagsabing kanina pa niya hinihintay si Yuki. Nakangiti, ipinakilala niya ang sarili bilang si Zapper, isang A-rank adventurer, at sinabing magkapareho sila ng trabaho. Nagtanong ang ating bida kung hindi pa sila nagkita dati, at sinabi lang ng lalaki na ikinagagalak niyang makilala ito. Pagkatapos ay ipinahayag ni Zapper na dumating siya para i-recruit siya, at nagulat ang binata, sinabing A-rank pa lang siya. Pagkatapos ay ibinunyag ni Zapper na alam niya ang tungkol sa Peking Dungsyon, na lubos na ikinagulat ng ating bida. May seryosong tingin, sinabi niyang hindi na kailangang itago ng binata, dahil bahagi siya ng lahat ng iyon. Diba? Natakot, nagtataka ang binata kung paano nalaman ng misteryosong lalaki ang ganoong kahalagang sikreto.
Sa isang flashback, nagmamakaawa si Yuki kay Saki na sabihin siya ang nanalo para makapag-rank up siya. Sinubukan itong itanggi ng ating bida at sinabing tumulong lang siyang ilikas ang ibang mga adventurer mula sa lokasyon. Ngunit hindi naniwala si Zapper at sinabi ng may ngiti na ang binata ang tumalo sa dungeon boss. Nagpatuloy siya, sinasabing winasak ng White Flash ang golem sa loob lamang ng ilang segundo gamit ang kanyang kapangyarihan. Dahil doon, napagtanto ng lalaki na may mga kakayahan ang binata laban sa mga i-rank boss at iniisip ng binata na masyado ng marami ang alam nito. Pagkatapos ay hiniling ni Zapper na makinig siya at sinabing hindi niya maintindihan kung bakit siya nagtatago ng labis. Ipinaliwanag niya na ang paglilinis ng mga dungeon ay hindi isang normal na trabaho at ang pagkakaroon ng maraming mahihinang tauhan ay hindi gaanong nakakatulong. Idinagdag ng lalaking nakahood na para kumita ng totoong pera, kailangan mo ng malalakas na sandata. May tiwalang ngiti, sinabi niyang kailangan mo talaga ng pinakamahusay na uri ng mga sandata. Pagkatapos ay itinuro ng bida ang sarili at nagtanong kung siya ba ang tinutukoy ng misteryosong adventurer. Sinabi ni Zapper na kahit may malalakas na skill, may limitasyon ang paglilinis ng mga dungsyon ng mag-isa ng walang tulong. Ngunit ipinaliwanag niya na sa isang grupo, iba ang mga bagay, at maaaring mas maliit ang bawat gantimpala. Bilang kapalit, sinabi ng lalaki na mas marami pang lugar ang mapupuntahan ng binata at makakakuha ng mas maraming pambihirang item. Dahil doon, lumapit siya at inanyayahan ang ating bida para kumita sila ng maraming pera ng magkasama bilang mga partner. Nagpasalamat ang binata sa mataas na pagtingin sa kanya, ngunit tila may iba siyang sagot na ibibigay. Nakangiti, sinabi niyang kailangan niyang tumanggi, dahil hindi niya layunin ang kumita ng pera mula sa mga dungsyon. Walang pakialam ang lalaking nakahood sa pagtanggi, at sinabing hindi naman siya masyadong magaling sa mga salita. Pagkatapos ay sinabi niyang susubukan niyang gumamit ng dahas para i-recruit ang ating bida. Dahil doon, isang pulang magic circle ang lumitaw, at sinabi ng lalaki na oras na para gumamit ng dahas. Nagulat ang bida sa ginawa ng misteryosong lalaki, at sinubukang iwasan ang atake. Pagkatapos ay ginamit ni Zapper ang kanyang kakayahang Call Fire Hammer at naghagis ng isang fireball sa binata. Ang bouquet ng bulaklak na hawak ng binata ay nagliyab at mabilis niya itong inihagis sa lupa. Tumatakbo ang ating bida at nagtataka kung bakit may gumagamit ng mahika sa gitna ng lungsod. Pinuri ng kontrabida ang kanyang pag-iwas at sinabing mas lalo niya itong gusto para sa kanyang grupo ng mga adventurer ngayon. Sumigaw si Yuki na tumigil siya at sinabing ito ay isang lugar kung saan nagpapahinga ng payapa ang mga tao. Sumang-ayon ang lalaki na iligal ang paggamit ng mahika sa ibabaw, ngunit tila walang pakialam sa patakaran. Sinabi niyang mas masama ang pagtanggi sa kanyang alok at ginamit ang skill na Call Stone Bend para bitagin siya. Nabitag ng mga kadena, sumigaw ang binata na hindi siya makagalaw at hindi niya magamit ang kanyang mga skill. Sinabi ni Zapper na malakas siya laban sa mga halimaw, ngunit walang karanasan sa pakikipaglaban sa ibang tao. Pagkatapos ay hinawakan ng kontrabida ang mukha ng binata gamit ang kanyang kamay at ang salitang, "Kal," ay muling umalingaw-ngaw. Habang natatakpan ng yelo ang kanyang mukha, ginamit ng ating bida ang teknik na ice bend para ipagtanggol ang sarili. Sinabi ng lalaki na kabaligtaran niya ito at ginawa siya para sa paglilinis ng mga dungsyon, hindi para sa pakikipaglaban. Sa isang malakas na suntok, sinabi niyang iyon mismo ang dahilan kung bakit niya ito gusto at inatake ang binata ng buong lakas. Nakahiga sa lupa, binantaan siya ng kontrabida at sinabing susundan niya ito sa bawat dungsyon at gagawin ang pareho. Idinagdag niya na tinatawag niya ang sarili niyang skill killer at walang adventurer na makakapigil sa kanya. Pagkatapos ay minumura ng ating bida ang lalaking nakahood habang mahigpit na hawak, hindi makagalaw. Sa isang masamang ngiti, sinabi ng kontrabida na maghihintay siya nang bago siya tuluyang umalis. Ang mga bulaklak sa parke ay sumisimbolo sa di inaasahang karahasan ng engkwentrong iyon. Sa dungeon ni Liber, ginalaw ng Demon King ang isang piyesa ng chess at sinabing may sumusubok na nakawin ang kanyang pawn. Na may seryosong tingin, idinagdag niya na napakabastos ng ugali ng misteryosong lalaki sa kanya. Sabi ng ating bida na ang lingkod ay makakakuha ng kaunting oras, pero kailangan niyang gumawa ng plano para makatakas. Tinanong ni Viento kung bakit hindi niya dinala ang kanyang espada, at sinabi ng lalaki na day off niya sa syudad. Pero, inamin ng binata na kahit may espada, sa tingin niya ay matatalo pa rin siya ni Zapper sa laban. Pinaalalahanan siya ni Liber na isa siyang monster tamer at maaaring gumamit ng iba para lumaban para sa kanya. Dahil doon, sinabihan niya ang lalaki na gamitin ang mga halimaw na magagaling sa mahika para gumanti. Biglang, isang duwende ang lumitaw at nagtanong kung ipinatawag siya ng Demon King kahit na nasa kalagitnaan siya ng pananaliksik. Ibinunyag ng halimaw na walang nakakaalam ng higit pa tungkol sa mahika kaysa sa kanya at nagulat ang ating bida. Sa isang masamang ngiti, sinabi ni Liber sa babae na pag-aralan ang Ebes, pero mukhang hindi siya gaanong payag. Nagreklamo ang duwende na disipulo siya ni Viento at hindi niya gusto ang masungit na matandang iyon. Idinagdag niya na hindi pa niya ito nakikita sa mga tea party o salo-salo tulad ng ibang mga halimaw sa dungsyon.
Inis, sumigaw ang babae na hinding-hindi siya pupunta sa party ng makalumang paniki na yon at bata pa siya. Ibinunyag niya na ang karasaa ay nangangahulugang nasa 1,000 taong gulang at nagulat ang ating bida. Sabi ng duwende na 1,479 taong gulang pa lang siya, at sa isip ng lalaki ay halos pareho lang iyon. Na may nakakuyom na kamao, sinabi ng babae na ang pagiging pinakamalakas na disipulo ni Viento ay labis na ikainis nito. Dahil doon, inisip niya ang sarili sa isang bawal na pag-ibigan kasama ang ating bida na ikinahiya ng lalaki. Pinutol siya ng binata at hiniling na turuan siya kung paano gumamit ng mahika para sa kanyang susunod na laban. Sumang-ayon ang duwende at sinabing mukhang masaya ito at kailangan naman talaga ng stimulasyon sa pagbuo ng mahika. Sa isang malaking aklatan, nagtanong ang lalaki kung lahat ng librong iyon ay tungkol sa mahika at nagulat. Sinabi ng duwende na mas marami pa at halos buong palapag niya sa dungeon ay binubuo ng mga spellbook. Tinawag niya siyang disipulo numero 1 at sinabing sa kaibuturan, hindi niya naintindihan kung ano talaga ang mahika. Dahil doon, nagtanong ang babae ng unang katanungan at nais malaman ang pagkakaiba ng mahika at mga skill. Nag-isip ang ating bida tungkol sa tanong at sinubukang humanap ng lohikal na sagot para dito. Ipinaliwanag ng duwende na ang mga skill ay personal na kakayahan, habang ang mahika ay isang pangkalahatang kakayahan. Nalito ang binata at sinabi niya na ang mga skill ay maaaring hatiin sa 3 magkakaibang uri. Ang unang uri ay mga skill na nakukuha sa pamamagitan ng propesyon, tulad ng kanyang demonic eye ability. Ang pangalawang uri ay mga skill na likas sa bawat lahi, tulad ng vampirism ability ng mga paniki. Panghuli, may mga skill na nabubuo kapag ang isang master technique ay nagiging bago. Ipinaliwanag ng duwende na lahat ng iyon ay nakadepende sa individual na kakayahan at talento ng bawat tao. Dahil doon, sinabi niya na kahit gusto nilang kopyahin, may mga bagay na imposibleng gawin. Tinanong ng babae kung may karanasan ang lalaki dito, at nanahimik siya sandali. Dahil doon, naalala niya ang sarili niyang bersyon ng skill ni Viento, at kung paano niya ito inangkop para sa sarili. Sinabi ng ating bida na alam niya iyon at ang mahika ay dapat kabaligtaran ng lahat ng iyon. Sumang-ayon ang duwende at sinabi na sa parehong magic power at orkasyon, parehong resulta ang malilikha. Idinagdag niya na ang mahika ay isang pangkalahatan at ganap na batas na namamahala sa kanilang mundo. Na may kislap sa kanyang mga mata, iniunat ng babae ang kanyang daliri at sinabing iyon talaga ang tunay na mahika. Na-excite ang binata sa paliwanag ngunit biglang may naalalang importante at huminto. Naghanda ang duwende para sa pangalawang tanong at nais malaman kung bakit may mga taong hindi gumagamit ng mahika. Nagtanong ang lalaki kung masyadong mahigpit ang mga kondisyon, tulad ng pagkonsumo ng maraming mana para gumamit ng mahika. Sinabi ng duwende na simple lang ang sagot at ito ay dahil napakahirap gumamit ng mahika. Nagtanong ang ating bida kung ito ay tungkol sa pagmamanipula ng kapangyarihang mahika, ngunit umiling ang babae. Ipinaliwanag niya na ang tunay na mahika ay nangangailangan ng isang orkasyon na kasing haba ng isang buong libro para magamit. Naalala ng binata ang atake ni Zapper at ang maikling orkasyon na ginamit niya para ipatawag ito. Habang hawak ang isang libro, sinabi niyang wala pa siyang nakikitang sinuman na bumigkas ng ganoon kahaba sa isang laban. Tinanong ng babae ang pangatlong tanong at nais malaman kung paano sa tingin niya binibigkas ang mga spell. Pinag-isipan ng bida ang tanong ng may kamay sa baba, sinusubukang hanapin ang tamang sagot. Dahil doon, sumagot siya na malamang ay gumagamit sila ng iba pang bagay para tumulong sa orkasyon. Sinabi ng duwende na tama ang sagot at may mga kagamitan tulad ng mga tungkod para tumulong sa mahika. Idinagdag niya na maaari rin silang mag-ukit ng mga magic circle para mapadali ang proseso. O kaya'y bumigkas sa kanilang isipan, tinatanggal ang ilang bahagi, at namangha ang ating bida sa ideya. Ipinaliwanag ng duwende na ang kahangahangang bagay sa mahika ay habang mas marami kang natututunan, mas marami kang magagawang pandaraya. Dahil doon, ipinakita niya at ginamit ang parehong teknik ni Zapper, ang Coalfire Hammer, nang walang kahirap-hirap. Ipinaliwanag ng babae na ito ay incantation o mission, kung saan kinukumpleto mo ang lahat sa iyong isip at saka inilulunsad. Sinabi niyang ito ay isang pangunahing kasanayan, ngunit ang resulta ay depende sa kung gaano mo naiintindihan ang orihinal. Nagtanong ang duwende kung inuulit niya ang teksto sa kanyang isip bilang mga imahe o tunog at sinabing malaki ang pagkakaiba nito. Naintindihan ng binata kung bakit lumilitaw ang mga pagkakaiba, kahit na mukhang pareho ang orkasyon. Ngumiti, sinabi ng babae na kapag naintindihan niya ito, maaari niyang buuin ang sarili niyang bersyon nito. Dahil doon, nagpatawag siya ng ilang firehammer nang sabay-sabay, ipinapakita ang kanyang galing sa mahika. Pinagmasdan ng ating bida ang mga firehammer na may paghanga at pagkagulat sa kapangyarihan ng duwende. Ipinaliwanag niya na sa ganitong paraan, maaari niyang iwanan ang bahagi lang ng orihinal na orkasyon at punan ang puwang. Habang may hawak na libro, sinabi ng lalaki na sa wakas ay naiintindihan na niya kung ano ang mahika at kung paano ito gumagana. Inabutan siya ng babae ng isang libro at nagbabala na kung kakabisaduhin niya lang ito, iyon lang ang magagamit niya.
Ipinaliwanag niya na ang isang orkasyon ay isang utos, at kung hindi niya alam kung ano ang iniutos ng bawat parirala, hindi siya unlad. Nagreklamo ang binata na para itong pag-aaral ng bagong wika, at mahina na nga siya sa English. Sinabi sa kanya ng duwende na magpasalamat siya, dahil ang mga tao ay walang gaanong oras tulad niya para mag-aral ng mahika. Dahil doon, ginamit niya ang skill na call lev sa aklatan, at isang Berlin Magic Circle ang lumitaw sa sahig. Isang patak ng pawis ang tumulo sa mukha ng ating bida, na tila kinakabahan sa mangyayari. Bigla, dinala ang lalaki sa isang lugar na nagliliyab at nagtataka sa takot kung nasaan siya. Ibinunyag ng duwende na ginagaya ng spell ang nilalaman ng isang libro at hinahayaan siyang maranasan ito sa practice. Sinabi niyang ito ang mundo ng kanyang libro, Fire Magic is Slime Can Understand. Inilabas ng binata ang kanyang espada para maghanda sa hamon na kakaharapin niya ngayon. Na may tiwalang ngiti, sinabi niyang mas magaling siyang lumaban kaysa mag-aral at humanda na sa aksyon. Na may gulat na tingin, napagtanto ng bida ang dami ng mga kaaway na kailangan niyang harapin doon. Sinabi ng duwende na para sa araw na ito, ipapabasa niya sa kanya ang lahat ng pangunahing katangian at batayang transformasyon ng mahika. Napapaligiran ang dalawang higanting ahas na apoy, nagtanong ang lalaki kung gusto niyang ubusin ang lahat ng iyon. Hinamon siya ng babae na may ngiti at nagtanong kung hindi ba niya sasabihing imposibleng gawin. Isang higanting halimaw na apoy ang lumitaw at naghandang atakihin ang ating bida gamit ang buong lakas nito. Ngunit may determinadong ngiti, sumagot lang ng hindi ang bida at naghanda para sa laban. Sa pagharap sa isang halimaw na yelo, naghanda ang ating bida na gamitin ang kanyang bagong mga kakayahan sa laban. Pinagmamasdan siya ng duwende na may ngiti at kislap sa mata, tila nagagalak sa pagsasanay. Na may determinadong tingin at ngiti sa kanyang labi, sinabi ng lalaki na tatapusin niya ito sa isang iglap. 3 araw ang lumipas sa parehong palapag ng dungsyon, nagpatuloy ang matinding pagsasanay ng ating bida. Isang higanting griffin ang umalulong ng nakakatakot at naghandang atakihin ang binata gamit ang matatalas nitong kuko. Nagsimulang bumigkas ng spell ang lalaki para pakialaman ang wind attribute ng higanteng halimaw. Sa isang sigaw, sumugod ng buong lakas ang nilalang na hangin, ngunit hindi natakot ang ating bida at ipinagpatuloy ang spell. Ipinagpatuloy niya ang orkasyon at tumalsik sa malayo dahil sa lakas ng hangin na nilikha ng halimaw gamit ang mga pakpak nito. Dahil doon, nagawa ng binata na gamitin ang mahika, call air capture. At isang berdeng kamay ang sumalo sa kanya sa ere. Inasar siya ng duwende at sinabing wala talaga siyang talento sa mahika at tinawag siyang Disipulo 1. Nakahiga sa lupa, sinabi niyang naintindihan na niya kung bakit hindi bumibigkas ng spell ang mga adventurer sa laban. Ipinaliwanag ng babae na ang mahika ay hindi kailanman para sa pakikipaglaban, kundi para sa panlilinlang at pagbabago sa mundo. Kahit na, iniisip ng lalaki na dapat ay napakalakas ng lahat ng spell na natutunan niya. Sa isang kumpas ng kamay, naghanda siyang subukan ang isa pa sa kanyang mga bagong kakayahan sa mahika. Dahil doon, ipinatawag ng bida ang Callstone Arrow at pinana ang isang haka-hakang target. Ngunit bumagsak ang pana sa lupa ng walang puwersa at lubos na nagulat ang binata sa resulta. Sumigaw siya na katawa-tawa ito at nawawalan ng maraming kapangyarihan ang pagcast na walang orkasyon sa proseso. Pinaalalahanan siya ng duwende na ang mga shortcut ay nagdudulot ng individual na pagkakaiba at ang mga orkasyon ay utos sa mundo. Idinagdag niya na tila mahina siya sa pagbabawi gamit ang mga imahe, kaya mahina ang mahika. Dahil dito, napagpasyahan ng lalaki na kung magdaragdag siya ng orkasyon para magkaroon ng kapangyarihan, hindi niya matatalo si Zapper. Sinabi ng duwende na ang mga sitwasyon, tulad ng pagkabigo niyang sirain ang hangin gamit ang lupa ay patuloy na mangyayari. Pinalakas niya ang kanyang loob, sinasabing baka magaling siya sa susunod na attribute, at inihagis siya sa susunod na hamon. Tumakbo ang binata at nag-isip na baka makahanap siya ng attribute na magaling siya, ngunit may problema pa rin. Nagtataka siya kung mayroon bang mahinang attribute si Zapper na maaari niyang samantalahin sa laban. Samantala, sa isang kampo, si Zapper at ang kanyang grupo ay nagtitipon sa paligid ng apoy sa gabi. Nagulat siyang malaman na si Yuki ay pumapasok sa isang srank dungsyon ng mag-isa. Kinumpirma ito ng isa sa kanyang mga tauhan at sinabing hindi nila siya mahanap at pumunta siya sa kilalang kilabot na dungsyon. Naalala ng kontrabida na kahit isang srank na grupo na may 2 miyembro ay kinailangang umatras mula sa lugar na iyon. Ngumiti, sinabi niyang matalino ang lalaki dahil talagang iniiwasan ng mga karaniwang adventurer ang lugar na iyon. Nagtanong ang kanyang kasama kung ano ang dapat nilang gawin at sinabi ng lalaking nakakaputya na papasok sila sa dungsyon. Tumutol ang isa pang adventurer, sinasabing mayroon pa silang mga halimaw na kailangang talunin at masyadong mapanganib. Sumang-ayon si Zapper na maaaring mapanganib ito, ngunit tila nasisiyahan sa ideya ng isang hamon. Bigla, isang higanting uod na halimaw ang lumitaw at inatake ang grupo ng biglaan na may nakakatakot na sigaw. Madaling natalo ng kontrabida ang nilalang gamit ang isa sa kanyang malalakas at walang hirap na atake. Sa isang pitik ng kanyang mga daliri, ginamit niya ang call magic at naghandang ipakita ang kanyang tunay na kapangyarihan.
Habang naglalakad sa tabi ng mga katawan ng mga halimaw, nagreklamo siya na hindi siya makapaghintay ng matagal para sa mga materyales na tulad niyan. Pinanood siya ng isa sa kanyang mga kasama ng may gulat at sinabing hindi kapanipaniwala ang kanyang incantation o mission. Iniisip ng ating bida na hindi siya makakasagot sa oras sa mahika ni Zapper, na laging makakaganti. Samantala, isang uod na halimaw ang sumalakay sa grupo ng kontrabida, at isa sa kanila ay sumigaw sa takot sa atake. Ginamit ni Zapper ang ilang spell ng sabay-sabay, ipinapakita ang kanyang galing sa lahat ng elemento. Pinanood siya ng isa sa mga kasama ni Zapper nang may gulat at inisip na ito ang kapangyarihan ng isang A-rank mage. Sa gitna ng mga katawan ng halimaw, ipinakita ng kontrabida ang kanyang kapangyarihan at naghandang habulin ang kanyang target. Sinabi niyang mapanganib ang mga rank dungsyon at kailangan nilang magmadali bago maging hindi maabot ang lalaki. Tinawag siya ng isang adventurer at sinabing ang pagguho na dulot ng mga halimaw ay nag-iwan ng maraming sugatan. Tiningnan ni Zapper ang mga katawan at sinabing sila ay mga napapalitang branker lang at maaari silang mag-restock. Sumigaw ang kasama na maaari niyang iligtas sila, ngunit itinapon ng kontrabida ang kanyang sigarilyo at nagtanong kung talagang iniisip niya yon. Pagkatapos ay inapakan niya ang lupa ng malakas, ipinapakita ang kanyang ganap na kawalan ng pakikiramay sa ibang mga adventurer. Naghanda ang ating bida na lumaban na may pulang aura ng kapangyarihan na pumapalibot sa kanyang buong katawan. Sinabi ni Zapper na kung gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan, ito ay para hulihin ang isang taong espesyal, hindi lang kung sino-sino. Pinapanood ng duwende ang lalaking nagsasanay at tila may iniisip na may pagkabagot na ekspresyon. Nakahiga sa lupa, mukhang pagod na pagod ang binata, at sinabi ng babae na wala talaga siyang talento para maging espesyal. Umiiyak, nagreklamo ang ating bida na akala niya ay pangkalahatan ang mahika, at hindi siya maaaring mag-alis ng anuman. Pagkatapos ay sinabi niya na kung hindi maganda ang mga pangunahing atribute, ang mga maliliit tulad ng mga insekto ay walang pag-asa. Sinabi ng lalaki na hindi niya inaasahan na ganoon kaliit ang kanyang talento, at kailangan nilang pagtiyagaan kung anong mayroon sila. Inis, sumigaw ang duwende na huwag siyang umakto na parang naiintindihan niya ang mahika pagkatapos ng kaunting pagsasanay. Sumagot na hindi ang ating bida, pero talagang lahat ng spell na sinubukan niyang gamitin ay mahina. Nagalit ang babae at sinabing ang kanyang pagsasanay ay hindi pa nakakarating sa unang tunay na yugto. Ipinaliwanag niya na ang mahika ay ginawa para sa lahat upang muling isulat ang mundo, at ito ay isang himala laban sa lahat. Sa isang seryosong tingin, sinabi ng duwende na kaya hindi niya papayagan ang mga salitang tulad ng pagsuko o pagbibigay. Tinanong ng bida kung ano ang dapat niyang gawin para lumakas sa mahika. Pinaalalahanan siya ng duwende na may ginawa siyang katulad laban kay Viento, at simple lang ang sagot sa kanyang problema. Ngumiti, sinabihan niya siyang gumawa ng bagong mahika na magagamit niya at sapat na malakas. Ipinaliwanag ng babae na sapat na ang kanyang pag-aaral sa mahika, at maaari pa siyang magturo. Naintindihan ng ating bida na kung mahina siya sa mga kasalukuyang mahika, dapat siyang lumikha ng bago para sa kanyang sarili. Sa isang kindat, sumang-ayon sa kanya ang duwende at sinabing iyon mismo ang sagot na naisip niya. Nag-isip ang binata tungkol sa pagbabago ng mundo gamit lamang ang pandama at kung paano iyon magiging posible. Sinabi ng babae na kung ito ay mahika para sa labanan, pinakamainam ang praktikal na format at nagtanong ang lalaki kung ano yon. Bigla, kumislap ang kanyang mga mata at ginamit niya ang call magic para makaramdam ng kakaiba. Dahil doon, na-activate ang water vision at nakikita niya kung ano ang nangyayari sa ibang lugar. Sa isa sa mga palapag ng dungsyon, ginamit ni Zapper ang kanyang fire wave para hanapin ang ating bida. Ngumiti, nagtataka siya kung nasaan ang lalaki at ginamit ang kanyang water droplets para hanapin siya. Pagkatapos ay isinigaw ng kontrabida ang pangalan ni Yuki at ginamit ang wind search para sa wakas ay mahanap ang kanyang target. Nagulat ang ating bida na makita ang lalaki sa pangitain at nagtanong kung bakit naman siya nandoon sa dungsyon. Sinabi ng duwende na tila sinundan niya ang lalaki at perpekto ito para sa kanilang pagsasanay. Isang pangitain ng isang grupo ng mga adventurer sa isang magic circle ang lumitaw at may naalala ang bida. Sa gulat na tingin, sumigaw siya na ito ay tulad noong panahong iyon at naghanda para sa susunod na mangyayari. Bigla, na-teleport siya at inisip na, tulad ng kanyang inaasahan, ito ay isang teleportation magic. Napagtanto ng binata na nasa isang palapag siya na hindi niya alam at ang kontrabida ay mukhang nagulat din. Sinabi sa kanya ng duwende na harapin ang sitwasyon gamit ang mahika at hindi ang karaniwang pagpapatawag. Ipinaliwanag niya na ang kabaligtaran ng pag-activate ng mahika gamit ang orkasyon ay ang pag-apekto sa mana gamit lamang ang pandama. Sinabi ni Zapper na, tulad ng kanyang iniisip, tinatago pala ng lalaki ang kanyang kapangyarihan sa lahat ng oras. Ngumiti, tinanong ng kontrabida kung ano ang kanyang sagot sa alok nitong recruitment. Kinabahan ng ating bida at naghandang sumagot, ngunit naantala ng isang biglaang pag-atake. Bigla, ginamit ng lalaking nakakaputsa ang kanyang icebreaker dart magic para atakihin ang binata ng buong lakas.
Nagawa ng bida na bahagyang iwasan ang atake at naghandang gumanti gamit ang kanyang espada. Sinabi ng kontrabida na hindi niya kailangan ng sagot at nakikita niya ang desisyon sa kanyang mga rebeldeng mata. Dahil doon, ginamit ng lalaki ang Coldstone Shell Magic para protektahan ang sarili mula sa mga susunod na atake ng kaaway. Sumugod siya gamit ang kanyang espada sa gitna ng maraming ice dart na mabilis na lumilipad patungo sa kanya. Pinuri siya ni Zapper, sinasabing mayroon siyang kakayahan ng isang eskrimador at hindi natitinag sa kanyang mahika. Bigla, isang putikan ang lumitaw sa lupa at tila gumagalaw patungo sa ating bida. Ang Colmod Bend Magic ay binitag ang mga binti ng binata na nagulat at hindi makagalaw.